Lihim na impormasyon ng pamilyang Dongfang. Kung walang mangyayaring hindi inaasahan sa hinaharap, tiyak na magiging isang revered god-level expert siya, si Lin Moyo. Maaaring mas malakas pa kaysa sa kanya, Xia Beijian. Para sa isang henyong tulad nito, alam ni Xia Beijian na dapat siyang makipag-ugnayan ng mabuti hanggat maaari, hindi dapat magkaroon ng sama ng loob. Ngayong nakikitang masayang nag-uusap sina Xia Zhu at Lin Moyo, labis ding natuwa si Xia Beijian. May banayad na halimuyak sa hangin. Tumingala si Lin Moyo at nakita si Dong Fangzhou na matikas na naglalakad palapit. Bilang isang prinsesa, bawat kilos ni Dong Fangzhou ay nagpapakita ng marangal na aura. Sa sandaling dumaan siya, naaakit niya ang maraming tingin. Ang kanyang kagandahan at pagiging maharlika ay naglalabas ng pambihirang pang-akit. Maging sina Xia Zhu at Zhuo Mei, na kapwa babae, ay naakit din sa kanya. Maraming mga babae pa nga ang nakaramdam ng hindi maipaliwanag na kababaan ng loob, inferiority, nang makita si Dong Fangzhou. Si Dong Fangzhou ay marahang yumuko bilang paggalang. Nagbibigay galang si Dong Fangzhou kay Ginoong Jian Shen, Xia Beijian, nagbibigay galang kay banal na General Lin. Bagamat siya ay prinsesa, kung pag-uusapan ang katayuan, kahit si Xia Beijian na god level o si Lin Moyo na divine general, ay parehong mas mataas ng isang antas kaysa sa kanya. Ang pagiging prinsesa ay kanyang pagkakakilanlan, hindi ang kanyang lakas. Nagtaka si Xia Beijian, hindi alam kung bakit naparito si Dong Fangzhou. Ang lahi ng maharlika ay medyo hiwalay at espesyal. Ang pagsubok sa toreng banal na pagbaba ay hindi kailanman naging kaugnay sa kanila. Bagamat si Dong Fangzhou ay may pangalan lamang ngunit walang tunay na partisipasyon sa Xia Jing Academy, ang iba't ibang misyon at pagsubok doon ay walang kinalaman sa kanya. Mayroon siyang sariling landas ng pagsasanay. Paminsan-minsan lamang siyang humihiram sa bulwagan ng piitan, Tianfoban, para gamitin. Nagtanong si Xia Beijian, bakit naparito si Prinsesa Zhao? Hindi ba't mula pa dati, ang lahi ng maharlika ay hindi sumasali sa pagsubok ng toreng banal na pagbaba? Isang maningning na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Dong Fangzhou, tulad ng isang namumukadkad na rosas. Naparito ako para hanapin si banal na General Lin. Naguguluhang tumingin si Lin Moyo, hindi alam kung ano ang kailangan ni Dong Fangzhou sa kanya. Sinabi ni Dong Fangzhou, salamat sa pagdala sa akin ni banal na General Lin sa paglusob sa piitan, Foban, noong nakaraan. Ang bagay na ipinangako ko kay banal na General Lin, naihanda ko na po. Maaari ko po bang malaman kung kailan libre si banal na General Lin? Muntik nang makalimutan ni Lin Moyo ang bagay na ito. Kung hindi pa pinaalala ni Dong Fangzhou, marahil ay hindi niya ito Zudong, kusang, babanggitin. Ngunit dahil si Dong Fangzhou na ang kusang nagsabi, hindi na nagpakamagalang si Lin Moyo. Ngayon na, lalong lumawak ang ngiti ni Dong Fangzhou. Sige po, ako na ang magiging gabay ni banal na General Lin. Pinanood ang anino ng dalawang paalis, bahagyang kumunat ang noo ni Xia Beijian. Bamantong hininga si Xia Zhu at nagsabi, ito pala si Prinsesa Zhao. Napakaganda. Kung ikukumpara sa kanya, isa lang akong pangit na sisiw. Umiling si Feng Ziyo. Hindi ka rin naman nalalayo sa kanya. Pati si Zhuo Mei. Sinaman ang tingin ni Zhuo Mei si Feng Ziyo. Anong kinalaman ko dito? Ngumiti si Feng Ziyo ng alanganin, tila mali ang kanyang papuri. Si Xia Zhu at Zhuo Mei ay magaganda rin, ngunit kung ikukumpara kay Dong Fangzhou pagdating sa kilos at aura, KCHT, talagang hindi sila makakapantay. Sinabi ni Xia Zhu, hindi maihahambing. Prinsesa siya. Oy, tumawa si Xia Beijian. Ano naman kung prinsesa? Si Munting Zhu ay prinsesa rin ng aming pamilyang Xia. Ang katayuan at posisyon ay hindi natatalo sa kanya. Tumango si Feng Ziyo. Bagamat si Dong Fangzhou ay tinatawag na prinsesa ng imperyo, sa totoo lang, prinsesa lang siya ng isang god-level na pamilya. Ganoon lang ang kanyang katayuan. Huwag nang sabihin si Xia Zhu, kahit siya, na inapo ng mga swordsmen ng pamilyang Fang, ang kanyang katayuan ay hindi gaanong mababa kumpara kay Dong Fangzhou. Tiningnan ni Xia Beijian si Zhuo Mei.
Bata, kung pag-uusapan ang pagkakakilanlan, baka mas mataas at mas marangal ka pa kaysa kay Dongfang Zhao. Natigilan si Zuo Mei. Paano pong mangyayari iyon? Ngumiti lang si Xia Beijian. Malalaman mo rin agad. Ang formation ng teleportasyon sa labas ng palasyo ng imperyo ay umilo. Si Lin Moyo at Dongfang Zhao ay lumitaw dito. Sumunod, gumawa si Dongfang Zhao ng ilang hand seals, Thursday N. Ang teleportation formation ay humanig, at ang dalawa ay nagsimulang mag-teleport sa ikalawang pagkakataon, patungo sa loob ng palasyo. Walang anumang teleportation formation ang direktang makakapunta sa loob ng palasyo ng Shangxia Empire. Kailangang dumaan muna sa transfer point sa labas ng palasyo. Bukod dito, kailangan pa ng espesyal na hand seal para makapasok. Ito ay para na rin sa seguridad ng palasyo. Walang intensyong itago ni Dongfang Zhao kay Lin Moyo, ginawa niya ang hand seal sa mismong harapan nito. Ang hand seal ay katumbas ng isang password, patunay na malaki ang tiwala niya kay Lin Moyo. Naramdaman niyang sa paggawa nito, makukuha niya ang pabor ni Lin Moyo. Ngunit nang gawin niya ang seal, nakita niyang hindi man lang tumitingin si Lin Moyo, kaya hindi niya maiwasang medyo madismaya. Ang tanawin sa loob ng palasyo ay napakaganda, may magagandang ibon at mababangong bulaklak. Bilang palasyo ng Shangxia Empire, ang arkitektura ay napakalaki, sumasakop sa malawak na lupain. Sa loob ng palasyo ay mayroon pang ilang maliliit na bundok na may taas na ilang dosenang metro. Sinasabing espesyal itong inilipat dito ng mga God-level expert. Kung isang ordinaryong tao ang bibisita sa loob, aabuti ng ilang araw. Napansin ni Dongfang Zhao na iba si Lin Moyo sa ibang tao. Halatang unang beses niyang makarating sa palasyo, ngunit hindi siya nagpakita ng pagkamangha. Kung ibang tao ito, tiyak na mamamangha. Kalmado ang personalidad ni Lin Moyo, at saka, nakapagpabagsak na siya ng ilang buong lungsod dati. Kakaunti na lang ang makakapagpamangha sa kanya. Sabay na pumasok sina Dongfang Zhao at Lin Moyo sa palasyo. Kasabay nito, sinabi niya, ang aming lahi ng Maharlika ang namamahala sa lihim na imbakan, Mat KH, na ito. Sa loob ay may ilang sinaunang kasulatan, Dintik Si Zua, na hindi matatagpuan sa labas. Kahit ang iyong guro, Bai Yiwen, ay hindi pa nababasa ang mga ito. Kailangan mong aipangako sa akin na hindi mo ikakalat ang mga nilalaman na makikita mo ngayon, kahit sa iyong guro. Nag-isip sandali si Lin Moyo. Sige, naniwala si Dongfang Zhao sa salita ni Lin Moyo. Nagpatuloy siya, bukod sa pagdala sa iyo para tingnan ang mga materyales, nais ko ring mag-alok ng isa pang kasunduan sa iyo. Sabihin mo, hindi agad pumayag si Lin Moyo. May mga kasunduang maaaring gawin, ngunit mayroon ding hindi. Sinabi ni Dongfang Zhao, ang aming maharlikang pamilya ay may hawak na isang piitan, Foban. Ngunit mayroon lamang itong normal at nightmare difficulty. Ayon sa kalkulasyon ng aking ama, ang difficulty ng piitang ito ay maaaring umabot sa hell difficulty. Ngunit mula pa noon, hindi pa namin nakukumpleto ang pag-upgrade ng piitan. Matutulungan mo ba kaming makumpleto ito? Hindi pa rin pumayag si Lin Moyo. Ilang level ang piitan? Sinabi ni Dongfang Zhao, may 45 levels. Sakto lang para makapasok ka. Nag-isip sandali si Lin Moyo. Kung talagang 45 level na piitan ito, maaari kong subukan. Natutuwa si Dongfang Zhao. Kung gayon, ituturing kong pumayag ka na, ha? Anong kondisyon ang gusto mo? Sabihin mo lang, hanggat nasa loob ng aking kakayahan, magagawa ko. Sinabi ni Lin Moyo, kung magagawa ko ba o hindi, hindi pa natin alam. Tungkol naman sa aking hihilingin, saka na natin pag-usapan. Kung hindi ko naman magawa, walang silbi kung sasabihin ko ngayon. Ngumiti ng maluwag si Dongfang Zhao. Naniniwala ako sa iyo. Matapos maglakad ng ilang sandali, nakarating din sila sa harap ng isang palasyo. Ang palasyo ay may sinaunang itsura, hindi masyadong kapansin-pansin. Bukod dito, walang anumang marka sa labas. Paano mo mahuhulaan na ito pala ang lihim na imbakan ng imperyo? Kumatok si Dongfang Zhao sa malaking pinto ng palasyo. Gamit ang malinaw na boses, tumawag siya, Lolo Li, ako po ito.
Ilang segundo ang lumipas, dahan-daang bumukas ang malaking pinto. Pagkatapos, isang kakaibang aura ang lumabas. Aura ng God level. Hindi ito tulad ng mga sleeping gods, NGUTHN, ng mga matatanda sa imperyo, kundi tunay na God level. Ngunit kung ikukumpara kina Yan Guangsheng at Bai Yiwen, tila medyo mas mababa pa rin. Bilang maharlikang pamilya, normal lang na magkaroon ng isa o dalawang God-level expert sa pamilya. Hindi ito gaanong pinag-isipan ni Lin Moyo. Pasok. Pinapasok ni Dong Fangjiao si Lin Moyo. Sumara ng malakas ang malaking pinto. Ang mga ilaw sa loob ng lihim na imbakan ay nagniningning ng husto, mas maliwanag pa nga ng kaunti kaysa sa labas na mundo. Isa pala itong lihim na kaharian, Bikan. Natuklasan ni Lin Moyo na nakapasok siya sa isang lihim na kaharian na may napakalawak na espasyo. Ang malaking tarangkahan ng palasyo ay isa lamang pasukan patungo dito, matapos itong eye the skies. Sa loob ng lihim na kaharian, maraming malalaking kahoy na kabaynet ang nakakalat. Sa unang tingin, mukhang magulo, walang sinusunod na pattern. Ngunit kung titingnang mabuti, matutuklasan na ang pagkakalagay ng mga kabaynet na ito ay napakametikuloso. Ang spirit attribute ni Lin Moyo ay lumampas na sa 100,000, malayong nauna sa mga propesyonal na kapareho niya ng antas. Ang malakas na spirit attribute ay nagbigay kay Lin Moyo ng napakatatalas na pandama. Idagdag pa na sa pagsubok sa toring banal na pagbaba, nakalaban din niya ang isang formation master mula sa militar, kaya mayroon na siyang tiyak na pag-unawa sa mga formation. Mabilis niyang naramdaman na ang mga kahoy na kabaynet na. Ito ay nakalagay pala sa mga node point ng isang formation. Ang kalangitan at lupa sa loob ng lihim na kaharian ay bumubuo ng isang malaki at nakakatakot na formation. Kung basta-basta kang papasok ng walang pahintulot, malamang ay direktang tatanggap ka ng atake mula sa formation. Nakatago sa isang lihim na kaharian, pinagsama sa isang makapangyarihang formation, at binabantayan pa ng isang God-level expert. Ang lihim na imbakan na ito ay masasabing lubos na matibay. Ang ganitong kahigpit na proteksyon ay lalong nagpataka kay Lin Moyo. Posible bang sa Shangxia Empire ay may mga taong maglalakas loob na pumunta rito para magpakamatay? Kung ang mga demonyo ng kalaliman ang sumalakay hanggang dito, malamang ay nalipol na ang lahi ng tao. Ano pa ang silbi ng lihim na imbakan na ito? At hindi rin tiyak kung interesado ang mga demonyo ng kalaliman sa mga bagay ng lahi ng tao. Pansamantala, hindi ito maintindihan ni Lin Moyo. Sumunod ka sa akin. May formation dito kaya huwag kang maliligaw, narinig ang boses ni Dong Fangjiao. Sinundan ni Lin Moyo ang mga yapak ni Dong Fangjiao papasok sa lihim na kaharian. Mabilis na nagbago ang tanawin sa harap nila. Umalis sila sa sakop ng formation. Ang halimuyak ng tsaa ay umabot sa kanyang ilong. Sa unahan ay may nakahandang lamesa para sa tsaa. Isang matandang lalaki ang nakahiga sa isang upuan sa harap ng lamesa, mukhang napaka-relax. Ang kanyang kilos at galaw ay medyo katulad ni Meng Anwen, ngunit naramdaman ni Lin Moyo na mas natural si Meng Anwen. Mabilis na lumapit si Dong Fangjiao, nagsali ng isang tasa ng mainit na tsaa para sa matanda. Lolo Li, naikwento ko na po sa inyo si Lin Moyo noon, natatandaan niyo pa po ba? Tumango si Dong Fang Li. Jiao Yato, batang babae, apo, hindi pa naman ganoon kasama ang memorya ko. Pagkasabi nito, ikinaway niya ang kanyang kamay. Ilang libro ang lumipad mula sa estante at lumapag sa lamesa. Ang mga librong ito ay naglalabas ng napakasinaunang aura ng kasaysayan. Pumikit si Dong Fang Li. Isang araw lang para basahin ang mga librong ito dito. Bahagyang kumunat ang noo ni Lin Moyo. Ang ugali ng God-level expert na ito na nagngangalang Dong Fang Li ay medyo mayabang. Bukod pa rito, malinaw niyang nakikita na sa estanteng iyon ay may hindi bababa sa 100 libro, ngunit iilan lang ang ibinigay sa kanya para basahin, wala pang 10% nito. Hindi kumibo si Lin Moyo. Ang kanyang tingin ay unti-unting lumamig. Kung ganito lang din naman, parang okay lang kahit hindi nabasahin. Mabilis na napansin ito ni Dong Fangjiao. Agad siyang bumulong ng ilang salita sa tainga ni Dong Fang Li. Biglang iminulat ni Dong Fang Li ang kanyang mga mata, tiningnan si Lin Moyo.
Nang makita niya ang sagisag ng banal na general sa balikat ni Lin Moyo, ang kanyang tingin at ugali ay agad na nagbago ng 180 degrees. Ang dating mayabang na ugali ay naglaho, sa halip ay ngumiti pa, at may bahid pa ng pagkagulat. Ha, si banal na General Lin pala. Sa iba't ibang tao, dapat iba ang ugali. Ang katayuan ni Lin Moyo bilang banal na general ay kapantay niya. Natural na hindi siya nang ahas na maging pabaya. Nagtanong si Lin Moyo, ito lang po ba ang maaari kong basahin? Tumawa si Dongfang Li. Haha, sa katayuan ni banal na General Lin, syempre hindi lang ito ang mababasa. Pagkasabi nito, muli niyang ikanaway ang kamay. Ang buong estante ng libro ay lumipad at matatag na huminto sa harap ni Lin Moyo. Banal na General Lin, uminom ka muna ng tsaa at dahan-daang magbasa. Kahit gaano katagal mo gustong magbasa, pwede. Hindi na masama, walang intensyong makipagtalo si Lin Moyo sa iba. Kailangang bigyan ng mukha ang God-level expert. Salamat po, Senior. Ngumiti si Lin Moyo, direktang kumuha ng libro at nagsimulang magbasa, binaliwala kung ano pa ang sinabi ni Dongfang Jiao. Hanggat naabot niya ang kanyang layunin, sapat na iyon. Ang ibang bagay ay hindi mahalaga. Sinabi ni Dongfang Jiao noon na ang mga sinaunang libro sa lihim na imbakan ng kanilang imperyo ay hindi matatagpuan sa labas, bunga ito ng maraming taon ng pangungulekta ng lahi ng Maharlika. Naniniwala rin si Lin Moyo na ang kanilang nakolekta ay tiyak na hindi lamang ang kaunting nasa harapan niya ngayon. Marahil, ito lang ang bilang na maaaring ipakita sa iba. Sa mga libro ay nakasulat ang mga sikreto, ilang bagay na ayaw ipaalam sa iba na nangyari maraming taon na ang nakalipas. Kasama rito ang tungkol kay Jiang Taishu, at pati na rin ang tungkol kay Divine Mage Xian. Ang mga impormasyong ito ay talagang hindi matatagpuan sa labas. Mas lalong naintindihan ni Lin Moyo ang mundong ito. Nalaman niyang alam pala ng maharlikang pamilya na buhay pa si Jiang Taishu, at alam din nilang ang lihim na kaharian ni Jiang Taishu ay nasa loob mismo ng bulwagan ng piitan sa Xia Jing Academy. Hindi dahil pinili ni Jiang Taishu ang bulwagan ng piitan, kundi dahil iyon lamang ang maaari niyang piliin. Sa kasalukuyan, tanging ang patuloy na elemental energy sa bulwagan ng piitan ang makakapagpanatili sa kanyang lihim na kaharian magpakailanman. Sa matinding digmaan noon, si Divine Mage Xian ay tuluyang naglaho. Pagkatapos noon, lumitaw ang piitan ng Battlefield No. 3. Noon, may mga naghinala na si Divine Mage Xian ay nasa loob ng Battlefield No. 3, ngunit hindi siya natagpuan. Naunawaan ni Lin Moyo na iyon ay dahil ayaw magpakita ni Divine Mage Xian. Sa mga materyales, marami ring sinabi tungkol sa Eternal Battlefield. Ang nakakuha ng interes ni Lin Moyo ay ang balita tungkol sa Primordial Secret Realm at sa Dragon King Palace Dungeon. Mula pa noon, ang lahat ay laging mausisa tungkol sa Primordial Secret Realm. Ang mga Primordial Rune, Nguyen Thuy Van, ay makapangyarihan, hiwalay sa lahat ng sistema ng propesyon sa labas, napakalakas. Karamihan sa mga nakakuha ng Primordial Rune ay hindi ito napapanatili sa huli. Ang mga nakapanatili sa Rune, nakakompleto ng pagsasanib, fusion, at nakapasok sa Primordial Secret Realm para makuha ang resulta ay napakakaunti. Ngunit mayroon pa ring nakapagpanatili ng skill ng Primordial Rune. Kaya lang, ayon sa kanila, kung permanenteng pananatilihin ang skill, mababawasan ang lakas nito. Tungkol naman sa sitwasyon sa loob ng Primordial Secret Realm, walang nakakaalam. Ang dangal ng banal na general ay hindi maaaring maliitin. Pagkatapos lumabas ng lahat, nawawala ang alaala tungkol doon, sa Primordial Secret Realm. Mukhang kailangan mong personal na pumasok para malaman. Mula pa noon, ang espasyo sa ibabang bahagi, TNG, ng Battlefield Primordial Secret Realm, ay hindi nagtatagal. Sa mga mata ni Lin Moyo, sumiklab ang diwa ng pakikipaglaban. May mga nakapagpanatili ng skill ng Primordial Rune. Kung gayon, magagawa ko rin. Kung magagawa kong gawing sariling skill ang malakas na sundalo, CUNG Bean, na ito, ang aking Baofa, pagsabog, burst, na lakas ay tataas sa isang nakakatakot na antas. Kung ikukumpara sa Primordial Secret Realm, ang impormasyon tungkol sa Dragon King Palace Dungeon ay mas kaunti.
Hindi kakaunti ang nakakaalam sa pagkakaroon ng piitang ito, ngunit mas bihira pa ang mga nakakapasok. Pangunahin dahil hindi nila naabot ang kwalifikasyon para makapasok. Nakasulat sa mga talaan na nakapasok na dati si Jiang Taishu, ngunit walang kasunod na impormasyon. Habang binubuklat ni Lin Moyo ang mga materyales, si Dongfang Zhao ay nagtitimpla ng tsaa at nagsasalin sa tabi, tila isang masunuring dalaga. Paminsan-minsan, bumubulong siya ng ilang salita kay Dongfang Li. Hindi alam kung ano ang sinasabi niya, ngunit napapatawa nito si Dongfang Li. Lubos na minamahal ni Dongfang Li ang apo niyang ito mula sa maharlikang pamilya. Ikinwento ni Dongfang Zhao ang ilang mga nagawa ni Lin Moyo, na naging dahilan para mag-iba ang tingin ni Dongfang Li kay Lin Moyo. Level 37 pa lang ay naging banal na general na. Isang tao laban sa 10,000 sundalo. Nag-iisang lumaban sa isang level 70 na Dragon Clan War General. Talagang hindi ka panipaniwala. Ikinwento rin ni Dongfang Zhao kung paano siya dinala ni Lin Moyo sa paglusob sa piitan, na lalong nagpahirap kay Dongfang Li na maniwala. Napakabilis magbasa ni Lin Moyo. Kung saan nababasa, doon natatandaan. Sa loob lamang ng halos kalahating araw, natapos na niyang basahin ang ilang pangkat ng sinaunang libro sa estante. Nadagdagan ang kanyang kaalaman sa maraming misteryo, lalong yumaman ang kanyang karanasan. May kumikislap na liwanag sa kanyang mga mata. Naramdaman ni Lin Moyo na mas naunawaan niya ng ilang bahagi ang mundong ito. Nakatulong pa nga ito sa kanyang sariling propesyon. Masayang nagtanong si Dongfang Zhao, "Kumusta? May nakuha ka ba?" Tumango si Lin Moyo. "Hindi naman masama. Totoong may ilang impormasyon dito na wala sa labas. Sayang lang." Nagtaka si Dongfang Zhao. "Sayang ang ano?" "Sayang, hindi ko nahanap ang gusto ko," mahinang sabi ni Lin Moyo, pagkatapos ay ibinalik ang libro sa estante. Sinabi ni Dongfang Li, "Banal na General Lin, ano ang nais mong malaman? Baka matulungan ka ng matandang ito." Sinabi ni Lin Moyo, "Nais kong malaman ang tungkol sa lupain ng ilang nakawalan, Honghu Chithia, at impormasyon tungkol sa boss sa sentral na lugar, Kovcc Tiloy, sa itaas na bahagi, THUNG-TNG, ng Eternal Battlefield." Biglang nanlaki ang mga mata ni Dongfang Li. Ang kanyang tingin ay parang matalas na espada na tumutok kay Lin Moyo. Ang God-level aura sa kanyang katawan ay sumiklab. Ngunit ang God-level aura ay hindi kayang supalan si Lin Moyo. Kalmado ang tingin ni Lin Moyo na sinalubong ang tingin ni Dongfang Li. Hindi po kaya alam ni Senior? Nahulaan niyang marahil ay may mas marami pang lihim na impormasyon ang maharlikang pamilya. Kanina, sa pamamagitan ng mga libro, nalaman niyang mula nang itatag ang Shangxia Empire, ito ay palaging hawak ng pamilyang Dongfang. Hanggang ngayon, ilang libong taon na ang kasaysayan nito. Sa ganitong katagal na kasaysayan, ang mga nakatagong yaman at impormasyon, no I think, inner details, ng pamilyang Dongfang ay tiyak na napakalalim. Bilang isang God-level expert mula sa maharlikang pamilya, tiyak na maraming alam si Dongfang Li. Ang reaksyon ni Dongfang Li ay halos nagpatunay sa hula ni Lin Moyo. Huminga ng malalim si Dongfang Li, bahagyang ikan-away ang kamay. Ang estante ng libro ay bumalik sa dati nitong lugar. Sumunod, isa pang libro ang lumipad mula sa formation. Ang impormasyong gusto mo ay nandito. Hindi ito maaaring basahin ng ordinaryong tao. Kahit si Zhao Zhao ay walang karapatang basahin ito. Tumango si Lin Moyo. "Naiintindihan ko po. Tatandaan ko po ang pabor na ito." Kahit si Dongfang Zhao ay walang karapatang basahin ito, ngunit ipinabasa sa kanya. Malinaw na ipinapahiwatig na binigyan siya ng malaking mukha, pabor, kaya dapat niyang tandaan ang utang na loob na ito. Hindi lang mahilig magsalita si Lin Moyo, hindi naman siya tanga pagdating sa pakikipag-ugnayan sa tao. Kung sinabi ng ganito at hindi pa rin niya naintindihan, talagang tanga na siya. Ito mismo ang sagot na gusto ni Dongfang Li. Saka lamang niya ibinigay ang libro kay Lin Moyo. Ang impormasyon tungkol sa lupain ng ilang nakawalan at ang bagay na iyon ay hindi marami, mas maikli pa sa 100 pahina lamang. Kahit paano, hindi inaasahan ni Lin Moyo na ang Eternal Battlefield ay may kaugnayan pala sa lupain ng ilang nakawalan. Bukod dito, mula pa noong simula ng pagkakatatag ng Shangxia Empire,
ang bagay na iyon ay naroroon na sa sentral na lugar ng Eternal Battlefield. Ang kasaysayan ng pagkakaroon nito ay hindi na makalkula. Sinasabing may kaugnayan ang dalawa. Minsan, may mga desolate beasts, Hongthu, mula sa lupain ng ilang nakawalan na nakapasok sa Eternal Battlefield, naghasik ng lagim doon. Sa huli, isang nakakatakot na enerhiya ang sumiklab mula sa sentral na lugar, pinatay ang lahat ng mga desolate beast na ito. Dahil dito, nalaman ni Lin Moyo na ang mga desolate beast na iyon ay hindi pala imposibleng patayin. Kailangan lang tingnan kung sapat ba ang lakas. Matapos basahin, huminga ng malalim si Lin Moyo. Tila may nakuha siya, ngunit tila wala rin. Tutal, nagkaroon na siya ng utang na loob na ito. Kung may pagkakataon sa hinaharap, babayaran na lang niya ito. Ang lahi ng Maharlika ay may hawak na hindi kakaunting piitan. Ang laki ay hindi kasing lawak ng bulwagan ng piitan sa Xia Jing Academy, ngunit ang kalidad ng mga piitan ay hindi masama. Sapat na ito para sanayin ang mga susunod na henerasyon. Dinala ni Dongfang Zhao si Lin Moyo sa harap ng piitan na kailangang i-upgrade. Ito ang piitan. Sa ibabaw ng vortex ng piitan ay may kumikislap na liwanag. Matapos suriin ni Lin Moyo, nagpakita siya ng kakaibang ekspresyon. Hindi niya inaasahan na ito pala ay isa sa 5 dakilang elemental dungeons, ang Electro Element Dungeon, Foban Nguyen Tidin. Dati, sa 5 dakilang elemental dungeons, 3 na ang hawak ni Lin Moyo. Tanging ang light at electro lamang ang hindi mahanap. Nagkataong napunta si Lin Moyo sa Abyss World at nakapasok sa Light Element Dungeon. Tanging ang Electro Element Dungeon na lamang ang hindi alam kung nasaan. Hindi niya inaasahan na makukuha niya ito nang walang kahirap-hirap. Ang Electro Element Dungeon ay nasa mismong harapan niya. Hindi ko inaasahan na ang Electro Element Dungeon ay nasa kamay ninyo pala, malamig na ngumiti si Lin Moyo. Sinabi ni Dongfang Zhao, ilang dekada na ang nakalipas, isang senior sa pamilya ang nagkataong nakatagpo nito kaya dinala niya ito pabalik. Ang 5 dakilang elemental dungeons ay may espesyal na alamat. Pinatunayan ng katotohanan na ang alamat ay hindi walang basehang chismis. Nagtanong si Dongfang Zhao, banal na General Lin, maaari mo bang i-upgrade ito? Ang mga requirements sa pag-upgrade ng bawat piitan ay hindi magkakatulad. Maaari ko lang subukan, hindi pa rin direktang pumapayag si Lin Moyo. Sinabi ni Dongfang Zhao, syempre. Nakuha namin ang piitan na ito ilang dekada na, at sinalakay na namin ito ng ilang libong beses. Ito ang impormasyon tungkol sa piitan, tingnan mo muna. Kinuha ang impormasyon na ibinigay ni Dongfang Zhao, mabilis itong binasa ni Lin Moyo. Nalaman niya ang partikular na proseso ng pagsalakay sa piitan. Halos nasira na ng lahi ng Maharlika ang piitang ito, bawat detalye ay pinag-aralang mabuti. Ngunit wala pa ring paraan para makumpleto ang pag-upgrade nito. Sinubukan na nila ang lahat ng paraan, ngunit ang resulta ay pawang walang silbi. Sa pagkakataong ito, dahil nakita ni Dongfang Zhao na madaling na-upgrade ni Lin Moyo ang Water Element Dungeon sa bulwagan ng piitan, at narinig pa niyang ang Fire at Wind Element Dungeons ay na-upgrade din ni Lin Moyo, kaya naisip niyang imbitahan si Lin Moyo para sumubok. Matapos basahin ni Lin Moyo ang impormasyon, marahil ay may hula na siya. Nagpatuloy si Dongfang Zhao, anong kondisyon ang gusto mo? Sabihin mo lang, hanggat kaya kong gawin, tiyak na papayag ako. Sumagot si Lin Moyo, simple lang ang hiling ko. Kung makumpleto ang pag-upgrade ng piitan, gusto kong salakayin ang piitan ng ilang beses. Bago ako matapos sa pagsalakay, hindi pwedeng pumasok ang ibang tao sa piitang ito. Talagang hindi naman ito labis na kahilingan. Medyo kakaiba lang. Ang pagsalakay sa piitan ay malinaw na hindi nakakaistorbo sa isa't isa. Bakit kailangang gawin ito ni Lin Moyo? Gayunpaman, hindi na nagtanong pa si Dongfang Zhao. Ang kahilingang ito ay lubos na katanggap-tanggap. Handa na sana siyang pumayag nang biglang may sumigaw mula sa likuran. Hindi ako papayag. Ang piitan ay pag-aari ng ating Maharlikang pamilya. Kailan pa nagkaroon ng karapatan ng isang tagalabas na magdesisyon dito? Nagbago ang ekspresyon ni Dongfang Zhao. Nakita niya ang isang binatang may magandang itsura na naglalakad palapit. Ang edad nito ay mukhang mas matanda ng 10 taon kay Dongfang Zhao.
Ang kanyang kasuotan ay marangya, ang kanyang kilos ay pambihira. Bagamat hindi makita ni Lin Moyo ang tunay na antas nito, mahuhulaan niyang ito ay lampas sa level 45. Mas matanda ng 10 taon kay Dongfang Zhao, ngunit nasa level 40 dagdag lang. Ang taong ito ay malayong mas mababa kay Dongfang Zhao. Hindi lang sa talento, kundi lalo na sa paraan ng pakikipag-usap, mas lalong mababa. Bahagyang kumunat ang noo ni Dongfang Zhao at agad na sinabi, ito. Ang aking pangalawang kapatid, si Dongfang Shan. Naintindihan ni Lin Moyo ang pagkakakilanlan ng kaharap, isang miyembro ng maharlikang pamilya, isang prinsipe. Lumapit si Dongfang Shan, hindi man lang tiningnan si Lin Moyo. Saan galing ang pasang ito, Xiao Meo? Nangangahas magsalita ng kung ano-ano dito. Ang piitan ng ating maharlikang pamilya, kailan pa pinamahalaan ng ganitong klasing tao? Zhao Zhao, kailan ka pa nakipagkaibigan sa ganitong walang kwentang tao? Agad na nagbago ang mukha ni Dongfang Zhao. Ang mga salitang ito ay nakainsulto na kay Lin Moyo. Sa mga mata ni Lin Moyo, kumislap ang isang mapanganib na aura. May tumawag na naman sa kanya na pusa o aso. Ang banal na general na hindi mahahamak ay hindi maaaring insultuhan. Sa kanyang mental world, ang Divine Core Domain ay dahan-daang umikot. Isang hibla ng killing intent ang lumabas. Killing intent, matalas ang pakiramdam ni Dongfang Zhao, sa isang iglap ay napansin niya ang kakaiba. Sa harap ng kanyang mga mata, sumiklab ang apoy. Sa palad ni Lin Moyo, lumitaw ang isang bowl ang apoy, Soul Flame. Isang napakadelikadong aura ang agad na kumalat. Huwag, sumigaw si Dongfang Zhao, ngunit huli na ang lahat. Isang bowl ang apoy ang bumagsak. Si Dongfang Shan ay agad na natakot at sumigaw ng malakas. Gamulong siya sa lupa, yakap ang sarili, walang tigil sa pagsigaw sa sakit. Hindi ginamit ni Lin Moyo ang buong lakas. Gumamit lamang siya ng kaunting spirit power para kontrolin ang pinsala ng Soul Flame. Kung hindi, agad niya itong mapapatay. Hindi ito biro. Dati, hindi niya makontrol ang lakas ng skill, ngunit matapos maranasan ang pagsubok sa toring banal na pagbaba, ngayon, kaya nang kontrolin ni Lin Moyo ang skill na ito ayon sa gusto niya. Sa loob ng 20 araw, libu-libong laban, ang nakuha niya ay kahanga-hanga. Muling sumiklab ang apoy. Muling sumigaw si Dongfang Shan sa sakit. Ang pinsala ay hindi malaki, ngunit tiyak na napakasakit. Gustong humingi ng tawad ni Dongfang Zhao, ngunit nang masalubong niya ang tingin ni Lin Moyo, hindi niya mapigil ang manginig. Ang tingin ni Lin Moyo ay kasing lamig at kalmado pa rin tulad ng dati. Kaya lang, ang ganitong klaseng kalmado ay hindi normal, walang bahid ng anumang emosyon. Gamit ang kanyang mga mata, sinabi ni Lin Moyo kay Dongfang Zhao, tumahimik ka. Huwag kang magsalita, makapal na killing intent. Muling sumiklab ang apoy sa kanyang palad. Si Dongfang Shan ay patuloy pa ring sumisigaw sa sakit. Kinokontrol ni Lin Moyo ang skill. Hindi niya ito papatayin, hindi rin niya ito hahayaang mawalan ng malay. Simple lang, gusto niya itong pahirapan. Gustong sabihin ni Dongfang Zhao kay Lin Moyo na tumigil na, ngunit hindi niya alam kung paano magsisimula. Ang relasyon nila ni Lin Moyo ay hindi ganoon kalapit. Bukod pa rito, ano ang katayuan ni Lin Moyo? Isang banal na general, isang nilalang nakapantay ng God-level expert, tinawag na pusa, o aso. Hindi siya agad pinatay ni Lin Moyo ay maituturing ng magalang. Walang intensyong patayin siya ni Lin Moyo. Nag-isip si Dongfang Zhao, at nagpa siya na lang na huwag makialam. Sino ba kasing nagsabi sa kanya na magsalita ng kung ano-ano? Karapat-dapat lang siyang magdusa ng kaunti. Ang mga sigaw sa sakit ay umalingaw-ngaw sa loob ng palasyo, at sa wakas ay nakaagaw ng pansin ng iba. Isang grupo ng mga gwardya ng palasyo ang agad na tumakbo palapit. Nang makita nila ang taong nakahandusay sa lupa, agad na nagbago ang kanilang mga mukha. Ang knight na namumuno ay agad na hinugot ang kanyang sandata at sumugod kay Lin Moyo. Tigil, sigaw ni Dongfang Zhao, ngunit huli na siya. Bahagyang itinuro ni Lin Moyo ang kanyang daliri paarap. Skill, Bone Spears. Bawat isa ay may dalang nakakatakot na lakas na tumatagos, penetrating power, humahaginit na sumugod. Ang kanyang spirit attribute ay tumaas ng 4 na beses kumpara noong level 39 siya.
Ang skill na Bone Spears ay tumaas lamang ng isang level, ngunit ang lakas nito ay tumaas ng hindi bababa sa 3 beses. Sa lupa, sumilaw ang liwanag, nakakasilaw. Nagbago ang mukha ng sumusugod na knight. Agad niyang naramdaman ang banta sa kanyang buhay. Hindi lang siya ang mamamatay, kundi pati ang mga kasama niya sa likuran ay maaaring mamatay din. Wide Area Defense Skill. Likas na inactivate ng knight ang defense skill. Hindi niya maintindihan, malinaw na nasa level 50 dagdag na siya, bakit kaharap ang isang kalaban na nasa level 40 dagdag lang ay ganito ang nararamdaman niya? Ang suporta mula sa likuran ay mabilis na nagbigay ng buff sa kanya, pinapataas ang lakas ng kanyang skill. Ang mga Bone Spear ay tumama sa protective barrier, naging dahilan para ito'y paulit-ulit na ma-deform, na parang malapit ng mabasag. Nagngalit ang ngipin ng knight, nagtiis. Sa wakas, nakayanan niya ito. Hindi pa siya nakakahinga ng maluwag ng sumilaw na naman ang liwanag sa harap niya. Isa na namang kumpol ng Bone Spear ang lumipad palapit. Bakit ang laki? Nagbago ang kanyang mukha, kaya lang niyang ipaglaban ang kanyang buhay para depensahan ito. Isang beses lang umatake si Lin Moyo, ngunit sa isang segundo, direkta niyang na-activate ang 3 bugso ng Bone Spears. 3 beses sa isang segundo. Sa kasalukuyan, ang kanyang casting speed ay nasa sukdulan na. Nasangga lamang ng knight ang unang bugso ng Bone Spears. Paano man niya gawin, hindi niya masalo ang ikalawang bugso. Basag ang depensa. Itinaas niya ang kanyang kalasag sa harap, buong katawan ay nagliwanag. Maximum Defense. Pinaihit ang kalasag, kasabay nito ay lumaki ito. Skill, Giant Shield. Ang Giant Shield kasama ang Maximum Defense ay matatag na pinrotektahan ang mga kasama sa likuran. Sa sandaling ito, ang dalawang mage sa likuran niya ay tinarget si Lin Moyo, nagsimulang mag-cast ng skills. Ngumisi si Lin Moyo. Ang kanyang dalawang kamay ay sabay na nagpakawala ng dalawang apoy. Skill, Soul Flame. Dalawang sigaw sa sakit ang umalingaw-ngaw. Ang dalawang mage ay hindi pa man nakakapag-cast ng skill ay direkta ng naantala. Ang dalawang ataking ito ay halatang mas mabigat kaysa sa mga nauna. Ang dalawang mage ay bumagsak sa lupa, walang malay. Lumakad si Lin Moyo ng 2 hakbang, sumugod sa harap ng knight. Itinurong niya ang kalasag. Skill, Bone Spears. Bang, bang, bang. Isang segundo, 3 bagsak. Isa na namang 3 bugso ng Bone Spears. Kaya lang, sa pagkakataong ito, lahat ng Bone Spears ay nakatuon ang pagsabog sa iisang punto. Agad na nasira ang Maximum Defense. Tumilapon ang knight kasabay ng isang sigaw sa sakit. Bumagsak sa lupa, walang malay. Electro Element Dungeon. Agad na nasira ang Maximum Defense. Tumilapon ang knight kasabay ng isang sigaw sa sakit. Bumagsak sa lupa, walang malay. Ang 5 taong team na sumugod knight, support, healer, kasama ang 2 mage ngayon, tanging ang support at healer na lang ang nakatayo doon. Napakabilis na tapos ang laban. Mula nang dumating sila hanggang sa matapos, wala pang 3 segundo ang lumipas. Si Dongfang Zhao sa tabi ay natigilan. Ang ganitong klase ng combat technique tulad ng kay Lin Moyo, magagawa ba talaga ito ng isang tao? Hindi lamang ito kapansin-pansin, kundi pati na rin napakakinis at gumagalaw. Talagang napakalakas. Nang tumalikod si Lin Moyo, muling sumiklab ang apoy. Ang miyembro ng maharlikang pamilya, Dongfang Shan, na kara-rating lang ng 2 segundong pahinga ay muling sumigaw sa sakit. Hindi siya kinalimutan ni Lin Moyo. Napakatindi magtanim ng galit si Lin Moyo. Nang makita ito ni Dongfang Zhao, kumaibat ang kanyang talukap. Tahimik niyang naisip, sa hinaharap, hinding-hindi ko dapat galitin si Lin Moyo. Ang labanan dito ay lalong nakaagaw ng pansin ng mas maraming tao. Isang malakas na aura ang dumaan. May lumipad palapit, isang peak-level professional na nasa level 70 dagdag. Lumilipad sa himpapawid. Ang kara-rating na tao ay tumayo sa gitna ng himpapawid, nakita ang sitwasyon sa loob ng bulwagan, at agad na nagbago ang kanyang mukha. Sumigaw siya ng malakas, pangahas. Nangangahas kang sakta ng prinsipe sa loob mismo ng palasyo? Sino ang nagbigay sa iyo ng ganitong katapangan? Bahagyang napapikit ang mga mata ni Lin Moyo, naglabas ng mas mapanganib na aura.
Hindi naman sa hindi pa siya nakapatay ng level 70 dagdag. Mabilis na tumakbo si Dongfang Jiao, sumisigaw ng malakas, ika-6 na tiyo, luksok, hindi pagkakaunawaan ito. Kung hindi siya sumigaw para pigilan ito, maaaring hindi na talaga mailigtas ang sitwasyon. Hindi maaaring makipagsapalaran laban sa Undead Legion ni Lin Moyo. Kung talagang maglalaban sila, ang palasyong ito ay malamang masisira ang mahigit kalahati. Bukod pa rito, kahit si Lin Moyo ay tumayo lang doon at hayaan silang patayin siya, kahit ang kanyang ama, ang Emperor, pa ang dumating, hindi ito mangangahas na pumatay. Kung hindi, tiyak na sisirain ng Mad God, Yan Guangsheng, at White God, Bai Yiwen, ang buong palasyo na ito. Nang makitang namagitan si Dongfang Jiao, alam ni Lin Moyo na hindi na maaaring ituloy ang laban na ito. Binawi ni Lin Moyo ang kanyang skill, hindi na muling kumilos. Si Dongfang siya na nakahandusay sa lupa ay sa wakas nakahinga ng maluwag. Pinigilan niya ang sakit, nagpumiglas, at sumigaw ng malakas, ika-6 na tiyo, patayin mo siya. Patayin mo siya. Hindi pa natatapos ang kanyang salita, biglang sumigaw na naman si Dongfang Shan sa sakit. Sa pagkakataong ito, mas masakit pa kaysa dati. Gamulong-gulong siya sa lupa. Ang ika-6 na tiyo, na tinutukoy ng dalawa, Dongfang Jiao at Dongfang Shan, ay nanlisik ang mga mata kay Lin Moyo, at pag-ulong na sumigaw, pangahas. Nagmamadaling sinabi ni Dongfang Jiao, ika-6 na tiyo, kasalanan niya kaya nararapat lang sa kanya yan. Pagkatapos ay nagmamadali niyang sinabi kay Lin Moyo, ito ang aking ika-6 na tiyuhin, si Dongfang mo. Natatakot siyang mag-away ang dalawa. Kung magkagayon, talagang hindi na mailigtas ang sitwasyon. Bahagyang natigilan si Dongfang mo. Kahit paano, hindi niya inaasahan na ganito ang sasabihin ni Dongfang Jiao. Ang binatang nasa harapan niya, ano ba talaga ang kanyang pagkakakilanlan? Si Dongfang Shan ay kapatid ni Dongfang Jiao. Bagamat hindi sila tunay na magkapatid, paano man tingnan, isa siyang prinsipe. Ang mga miyembro ng maharlikang pamilya ay dapat magkaisa. Bakit niya pinoprotektahan ng isang tagalabas? Hindi na nagpatuloy sa pag-atake si Lin Moyo. Ang Soul Flame ay patuloy pa ring nagliliyab sa kanyang palad, tila maaaring umatake anumang oras. Medyo gaman ang pakiramdam ni Dongfang Shan. Sa pagkakataong ito, hindi na siya nang ahas sumigaw. Tumingin siya kay Lin Moyo na may mga matang puno ng galit, kasabay ng takot. Masyadong nakakatakot ang taong ito. Hindi pa siya nakakatagpo ng ganitong tao. Hindi pa nagsasalita ay umaatake na, at ang kanyang mga skill ay napakakaiba pa. May mga dumating pa. Isang grupo ang lumipad palapit. Sa isang iglap, puno na ng tao ang himpapawid. Lahat ay miyembro ng maharlikang pamilya, walang eksepsyon. Lahat ay peak-level professionals na nasa level 70 dagdag. Ang malalakas na aura ay tumagos sa kalangitan, bumabalot sa buong palasyo. Ang pagdating nila ay nagpalakas ng loob ni Dongfang Shan. Muli siyang sumigaw ng kung ano-ano, tapos ka na. Alam mo ba kung sino ako? Ako ang prinsipe. Nangangahas kang saktan ako? Ano ka ba? Hindi pa natatapos ang kanyang salita, muli siyang sumigaw sa sakit at bumagsak sa lupa, walang tigil sa pagsigaw. Napahampas si Dongfang Jiao sa kanyang noo. Talaga namang makakalimutin. Naghahanap ka ba ng kamatayan? May ilan na nagsisigawan, ngunit hinaranggan sila ni Dongfang Jiao sa harap ni Lin Moyo, kaya hindi sila makakilos. Sinabi ni Dongfang Jiao, ang pangalan niya ay Lin Moyo. Disipulo siya ng Mad God at White God. Siya ay banal na general. Nang masabi ang mga salitang ito, lahat ay natigilan. Ang binatang ito, banal na general pala? Sa sandaling ito, saka lamang nila napansin ang lilang sagisag ng sundalo sa balikat ni Lin Moyo. Kanina, hindi nila ito pinansin. Ngayong nakita nila ito, lahat sila ay agad na nagbago ang ekspresyon. At disipulo pa ng Mad God at White God? Anumang pagkakakilanlan ng kunin ay sapat na para mangha ang mga tao. Lalo na ang pagkakakilanlan bilang banal na general, ang katayuan ay sapat na para makapantay sa God-level expert. Ang sakta ng isang banal na general, wala pa silang ganitong katapangan. Kahit sila ay miyembro ng maharlikang pamilya, hindi nila kayang pasanin ang mga kahihinatnan nito. Mabilis silang bumaba.
Mabilis na ikinwento ni Dong Fangjiao ang nangyari. Lahat ay sunod-sunod na bumati kay Lin Moyo, napakaganda ng kanilang ugali. May isang sumulyap kay Dong Fengshan at nagsabi, ang banal na general ay pusa, o walang kwentang tao. Talagang naghahanap ka ng kamatayan. Ang banal na general ay hindi maaaring insultuhan. Kahit ang pinuno ng bansa, Qiu Sichu, Emperor, ay narito, kailangang maging magalang sa banal na general. Ano ka ba? Una, wala kang nagawang karangalan. Pangalawa, wala kang naiambag. Dala mo lang ang pagkakakilanlan bilang prinsipe. Sino ang nagbigay sa iyo ng ganitong katapangan para insultuhan ang banal na general? Ang mga naririto ay mga nakakatanda ni Dong Fengshan. Karamihan ay dating nasa militar. Alam nila kung ano ang posisyon ng banal na general sa militar. Kung may mangyari kay Lin Moyo dito ngayon, huwag nang banggitin sina Bai Yiwen at Yan Guangsheng, wala pang isang araw, ang hukbo ay babalik mula sa Yuan battlefield para pumatay. Wala silang pakialam kung ikaw ay miyembro ng maharlikang pamilya o hindi. Sa mata ng mga sundalo, ang banal na general ang kanilang langit. Nanginginig si Dong Fengshan sa gitna ng mga paninisi, hindi nang ahas sumagot ng kahit anong salita. Sino ba kasing nagsabi sa kanya na walang mata at hindi nakikinig? Binubuksan ang bibig para saktan ang iba, ang resulta, siya mismo ang napahamak. Malamig ding tiningnan ni Dong Fangjiao ang kapatid niyang ito sa angkan. Ang taong ito, mas marami pang nagagawang masama kaysa mabuti. Kung hindi pa medyo nagpigil si Lin Moyo, kung agad niya itong pinatay, hindi niya alam kung paano ito matatapos. Umalis si Dong Fengshan, pinalayas ng ilang nakakatanda. Ngumiti si Dong Fangjiao at nagsabi, Lin Moyo, pasensya na kanina. Tinawag niya ito ng direkta sa pangalan, nais gamitin ang paraang ito para medyo mapalapit ang relasyon, para magmukhang medyo magkakilala sila. Tutal, ilang beses na rin silang nag-usap. Pilit na maituturing na mayroon silang normal na relasyon bilang magkaibigan. Sinabi ni Lin Moyo, ang sinabi ko kanina, pumapayag ka ba? Ang tungkol kay Dong Fengshan, hindi na ito pinag-aksayahan ng isip ni Lin Moyo. Sa kanyang mga mata, si Dong Fengshan ay isa lamang hamak na tao, hindi karapat-dapat pansinin. Ano ang prinsipe o hindi prinsipe? Wala itong halaga kay Lin Moyo. Kasabay nito, wala siyang balak gamitin ang pangyayaring ito para tumawad. Sa ngayon, gusto lamang niyang pumasok sa Electro Element Dungeon, kumpletuhin ang pag-upgrade nito, pagkatapos ay kunin ang mga bagay na dapat niyang makuha. Natuwa si Dong Fangjiao sa kanyang puso, sunod-sunod na nagsabi, "Siyempre papayag ako. Siyempre papayag ako." Hindi na nagsalita pa ng dagdag si Lin Moyo. Lumingon at direktang pumasok sa piitan. Nang makitang pumasok si Lin Moyo, saka lamang nakahinga ng maluwag si Dong Fangjiao. Ang ilang tao rito ay labis na nagtataka. Ano ba talaga ang pinagkasunduan ni Dong Fangjiao kay Lin Moyo? Ikinwento ni Dong Fangjiao ang kasunduan nila ni Lin Moyo. Mga tiyo, mga tita, ganito po ang naging desisyon ni Jiaoer. Sa tingin po ninyo, tama po ba o mali? Walang pag-aalinlangan na sinabi ng ilan, kung talagang kaya ni Lin Moyo na i-upgrade ang piitan, ano naman kung hayaan siyang salakayin ito ng ilang beses? Oo nga, ang piitan ay nandito lang naman, hindi masisira kahit ilang beses salakayin. Ano kaya ang iniisip ng Dong Fengshan na iyon? Hindi marunong kumilala ng mabuti sa masama, binubuksan ang bibig para saktan ang tao. Mabuti na lang hindi pinatulan ni banal na General Lin. Kung hindi, direkta na siyang pinatay ng walang paliwanagan. Lahat sila ay tanggap ito. Kahit pa talagang pinatay ni Lin Moyo si Dong Fengshan, tanungin mo sila, mangangahas ba silang patayin si Lin Moyo? Huwag nang sabihin ang pagpatay, kahit ang saktan siya, hindi sila tiyak na mangangahas. Dahil ang bagay na ito ay kasalanan ni Dong Fengshan na hindi marunong pumili ng salita. Ang banal na general ay hindi maaaring insultuhan, ay hindi basta sinasabi lang, kundi mga salitang nakatatak sa puso ng bawat sundalo. Hanggat ikaw ay sundalong, sumabak na sa digmaan, maaalala mo ang mga salitang ito sa iyong puso. Dahil sa banal na general kaya napanatili ang mapayapang pamumuhay ng lahi ng tao ngayon. May isang nagmungkahi, pakiramdam ko, masyadong naging magaan ang buhay ni Dong Fengshan.
Dapat siyang ipadala sa militar para magsanay ng kaunti. Oo, level 45 na siya. Hindi masama kung magsanay sa militar. Pagpasyahan na natin ito. Bagamat ang ating maharlikang pamilya ay walang kapangyarihan sa militar, hindi naman problema ang magpasok ng tao. Paano kung mamatay siya sa battlefield? Ano ang paano? Kung mamatay, edi namatay. Mas mahalaga ba ang buhay ng miyembro ng maharlikang pamilya kaysa sa iba? Sila pwedeng mamatay, tayo hindi. Huwag nating kalimutan ang mga turo ng ating mga ninuno. Masyadong naging maganda ang buhay ngayon. Pakiramdam ko, sa hinaharap, lahat ng mga anak at apo ng ating maharlikang pamilya ay dapat pumasok sa militar. Ang mga taong ito ay nagsimulang mag-usap, ang saklaw ay palawak ng palawak. Si Dongfang Zhao sa tabi ay natulala habang nakikinig. Tila ang bagay na ito ay umunlad sa direksyong hindi na makontrol. At ang pinagmulan ng lahat ng ito ay malinaw na si Dongfang Shan. Marahil, kamumuhian si Dongfang Shan ng karamihan sa mga anak at apo ng maharlikang pamilya. Kung hindi dahil sa kanyang bibig na hindi marunong pumili ng salita, ang buhay na, upo at kumain habang naghihintay mamatay, ng ilang anak at apo sa maharlikang pamilya ay napaka-komportable sana. Ngayon, tapos na ang magagandang araw. Walang pakialam ang militar kung ikaw ay anak o apo ng maharlikang pamilya. Pantay-pantay ang trato sa kanila. Alam ito ni Dongfang Zhao. Siya mismo ay nanatili sa militar ng maikling panahon. Ang Electro-Element Dungeon ay pinangalan ng Lambak ng Kidlat, Son Sisi Tiachop. Sa loob ay isang karagatan ng kidlat, Lidin Haiduang. Nasaksihan ni Lin Moyo ang iba't ibang uri ng kidlat. Mga ulap na may kuryente, may tik din, sa himpapawid na nagpapakawala ng mga kidlat. Mayroon ding kidlat na nagiging dagat ng kidlat, lihay, parang ulap na bumabagsak sa lupa. At mga bolang kidlat, Tiachop Hansiyu, na gumugulong-gulong sa lupa. Pagkapasok ni Lin Moyo sa piitan, sinalubong siya ng ganitong mga uri ng kidlat. Sa isang iglap, tinamaan siya ng mahigit 10 kidlat. Ang bone armor sa kanyang katawan ay napakatibay, hinaharangan ang mga kidlat. Sa pamamagitan ng impormasyong ibinigay ni Dongfang Zhao, naunawaan ni Lin Moyo na ang bawat kidlat na tumatama sa kanya ay isang electrotype na halimaw. Ang mga halimaw na lumulutang sa hangin ay tinatawag na ulap ng kidlat. Ang dagat ng kidlat ay binubuo ng maraming espiritu ng kidlat. Ang mga gumugulong sa lupa ay tinatawag na bolang kidlat. Sa mga ito, ang bolang kidlat ang may pinakamalakas na atake. Ang bone armor ay pinakamatindi ang reaksyon dito. Ang kanilang mga level ay mula 46 hanggang 47. Hindi sila inatake ni Lin Moyo, hinayaan niyang atakihin siya. Iniisip niya ang impormasyong ibinigay ni Dongfang Zhao. Sinubukan na ng maharlikang pamilya ang iba't ibang paraan. Kung gayon, paano pa kaya maaaring ma-upgrade ang piitan? Hindi ginalaw ni Lin Moyo ang mga halimaw sa piitan. Ang pag-upgrade ng piitan ay nangangailangan ng maraming kondisyon para ma-trigger. Ang paglipol sa mga halimaw sa pinakamabilis na paraan ay isa lamang sa mga posibilidad. Ang Fire God Shrine at Water God Courtyard ay gumamit ng ganitong paraan para ma-trigger ang pag-upgrade. Ang Whirlwind Plains Dungeon naman ay hindi ganoon. Ito ay nangangailangan ng paglipol sa lahat ng halimaw sa kapatagan, walang dapat matira. Kahit ang mga halimaw sa pinakatagong sulok ay kailangang hanapin at patayin. Saka lamang na-trigger ang pag-upgrade ng piitan. Ang Light Element Dungeon ang pinakakakaiba. Wala itong konsepto ng pag-upgrade. Hanggat kaya mong tiisin ang pagsabog ng Light Element, magtatagumpay ka. Ngunit ngayon, sa Electro Element Dungeon, puro kidlat na naging mga halimaw at espiritu ang nasa paligid. Pansamantalang hindi alam ni Lin Moyo kung saan magsisimula. Subukan na lang. Bagamat sinubukan na ng maharlikang pamilya ang paraan ng paglipol sa malaking bilang ng halimaw sa maikling panahon, ang bilis nila ay tiyak na hindi kasing bilis ko. Ang piitang ito na may nightmare difficulty ay 6 na tao lamang ang maaaring pumasok. Gaano man kabilis ang pagpatay nila ng halimaw, hindi ito mas bibilis kaysa sa Undead Legion na may mahigit 10,000 miyembro. Isang kaisipan lang, lumitaw ang Undead Legion sa piitan. Kasabay nito, naglunsad sila ng atake.
20 sangay ng Undead Legion, bawat isa ay may 600 skeleton. Kasama rito ang Berserker Skeleton Warrior, Mage, at Sharpshooter, bawat isa ay may 200. Sa kabuuan, 12,000 skeleton. Pagkalitaw ng Undead Legion, nagsimula na silang sumulong. Ang terrain ng piitan ay isang lambak. Ang lalim ay hindi malaki. Ang lapad ng bakana ng lambak ay mga 5,000 metro lamang. Mabilis na nilipol ng mga skeleton ang mga electro-element. Monsters. Kinakalkula ni Lin Moyo, hindi nagtagal, naging walang laman ang bakana ng lambak, wala nang natirang halimaw. Nang matapos ang lahat, 10 minuto pa lang ang lumipas. Ang mga elemental monsters ay walang bangkay, kaya hindi magamit ang corpse explosion. Ang bilis na ito ay sukdulan na. Ayon sa pagtatansya ni Lin Moyo, kung isang team ng 6 na tao ang gagawa nito, aabuti ng hindi bababa sa 3 hanggang 4 na oras bago malipol ang lahat ng halimaw. Siya ay hindi bababa sa ilang dosenang beses na mas mabilis kaysa sa kanila. Kung kahit ganito ay hindi pa rin matrigger ang pag-upgrade, patunay na ang Lightning Valley Dungeon na ito ay hindi gumagamit ng bilis ng pagpatay ng halimaw para matrigger ang pag-upgrade. Hindi rin ito tulad ng Whirlwind Plains na kailangang lipulin ang lahat ng halimaw. Ngayon, nalipol na niya ang mga halimaw sa labas ng lambak. Nagawa na rin ito ng maharlikang pamilya dati, lahat ay walang silbi. Tiningnan ni Lin Moyo ang pasukan ng lambak. Mula sa loob ng lambak ay may mga tunog ng kulog na lumalabas. Sa pagkakataong ito, hindi ito mga halimaw ng piitan, kundi totoong kulog at kidlat. Bagong skill, mga pakpak ng kidlat, Litian CDC. Batay sa impormasyong ibinigay ni Dongfang Zhao, pagkapasok sa lambak, hindi magtatagal ay makakatagpo ng 100. Kahit anong daan ang piliin, sa huli ay makakalabas din sa lambak. Pagkapasok sa 100, may mga kidlat na babagsak. Napakalakas ng atake ng mga kidlat na nagiging dahilan para ang buong team ay maaari lamang sumulong ng tuloy-tuloy, hindi maaaring umatras. Ito ang impormasyon mula sa pamilyang Dongfang. Sinubukan na nilang daanan ang bawat landas, ngunit ang resulta ay pawang walang silbi. Sa loob ng maraming taon, lahat ng posibleng paraan ay nasubukan na nila. Talagang wala na silang magagawa pa. Mabilis na nakarating si Lin Moyo sa 100. 6 na 100 ang lumitaw sa harap niya. Sa himpapawid, dumadagundong ang kulog. Sa likuran niya ay makapal na kidlat. Wala na siyang daan pabalik. Ang lugar kung saan bumabagsak ang kidlat ay dahan-daang gumagalaw pasulong, hindi na siya binibigyan ng maraming oras para pumili. Ilang minuto pa, tatamaan na siya ng kidlat. Biglang nagliwanag ang mga mata ni Lin Moyo. Hindi kaya ganito? 6 na 100, 6 na propesyonal. Bawat isa ay kailangang mag-isang tahaki ng isang landas hanggang dulo. Ngunit sa team, ang support at healer ay walang combat power, paano sila lalaban? O baka naman hindi nila kailangang lumaban sa mga halimaw, kailangan lang nilang tapusin ang daan. Ang support at healer ay maaaring gumamit ng crowd control skills. Bagamat mapanganib, hindi naman imposible. Naramdaman ni Lin Moyo na marahil ay hindi mali ang kanyang iniisip. Subukan natin. Isang team ng 6 na skeleton mage ang sumugod sa isang 100. Siya ay nag-iisa lamang, ngunit mayroon siyang Undead Legion, kaya niyang sabay-sabay na tahakin ang 6 na landas. Ang mga electro-element monsters ay may immunity sa parehong electro-element at physical attack. Ang mga Berserker Skeleton Warrior ay ganap na walang silbi dito. Ang mga Divine Sharpshooter ay may kaunting gamit. Tanging ang mga mage ang may malaking magagawa dito. Ang mga halimaw sa 6 na 100 ay sabay-sabay na pinatay, patuloy na sumusulong patungo sa labasan ng lambak. Bagamat ganito ang hula ni Lin Moyo, hindi naman kinakailangang patayin lahat ng halimaw sa daan. Ngunit pinatay pa rin niya lahat, total, hindi naman ito gaanong umuubos ng oras. Sa likuran niya, ang dagandong ng kulog at kidlat ay patuloy na sumusunod. Ang isang ordinaryong team ng propesyonal ay hindi mangangahas umatras, maaari lamang silang patuloy na sumulong.
Kung hindi, lalamunin sila ng kidlat. Medyo mahaba ang daan sa loob ng lambak. Tinahak ito ni Lin Moyo sa isang matatag na bilis hanggang sa dulo. Sa sandaling lumabas siya sa lambak, gumuho ang lambak. Ang buong lambak ay naging isang dagat ng kidlat, patuloy na umuugong. Hindi lamang sa loob ng lambak, kundi ang buong piitan ay nanginginig. Naging matagumpay. May kagalakan sa mga mata ni Lin Moyo. Sa wakas, nagsimula ng mag-upgrade ang piitan. Sa bulwagan sa labas, ang grupo ng mga matatanda mula sa maharlikang pamilya ay nag-uusap pa rin kung paano sanayin ang kanilang mga anak at apo. Biglang, mula sa loob ng piitan, may mga bugso ng liwanag ng kidlat na lumabas, nagpapaliwanag sa buong bulwagan. May mga liwanag pang ang tumama sa kanilang mga katawan, nagdulot ng panginginig. Masayang sumigaw si Dongfang Zhao, nag-upgrade. Talagang nag-upgrade na. Ang pag-upgrade ng Electro-Element Dungeon ay nangangahulugan din na maaaring makuha ang kristal ng elementong kidlat, Ketin Nguyen Tidin. Maraming alam na impormasyon ang mga tao sa maharlikang pamilya. Alam nila ang pagkakaroon ng mga elemental crystals. Ito mismo ang dahilan kung bakit nila sinubukang gawin ang lahat para ma-upgrade ang piitang ito. Ang aura ng pag-upgrade ng piitan ay kumalat ng malayo, halos umabot sa kalahati ng palasyo, nakaagaw ng pansin ng hindi kakaunting tao. Ilang segundo ang lumipas, si Dongfang Yi, ang emperor, ay lumitaw sa harap ng bulwagan. Nang makita niya ang napakaraming miyembro ng maharlikang pamilya dito, bahagya siyang natigilan. Anong nangyari? Sa grupo ng mga tao rito, hindi kakaunti ang mga nakakatanda kay Dongfang Yi. Bagamat ang kanilang katayuan at lakas ay hindi kasing taas niya, maaari pa rin silang mag-usap ng pantay. Ama, ganito po ang nangyari. Sa sandaling ito, muling ikinwento ni Dongfang Zhao ang lahat ng pangyayari. Maging ang tungkol kay Dongfang Shan ay sinabi niya. Walang anumang ipinakitang reaksyon si Dongfang Yi tungkol dito. Wala siyang pakialam sa pagkakabugbog kay Dongfang Shan. Ang ganitong klaseng tanga, nararapat lang na mabugbog. Mabuti na lang hindi namatay. Sinabi ni Dongfang Yi, kung gayon, si banal na General Lin ay nasa loob ng piitan ngayon. Hindi naman kayo pumasok doon, hindi ba? Sinabi ni Dongfang Zhao, hindi po kami pumasok. Tumango si Dongfang Yi, mabuti kung hindi kayo pumasok. Ang bagay na ipinangako ay dapat tuparin. Tutal, marami pa. Namang oras, hindi naman tatakas ang piitan. Sa hinaharap, kung gusto ninyong salakayin ninyo. Sa ngayon, hayaan ninyong magpakasawa si banal na General Lin sa pagsalakay. Ganito rin ang iniisip ni Dongfang Zhao. Sa sandaling ito, hinayla ng mga tiyuhin ni Dongfang Yi ang emperor at nagsimulang pag-usapan ang tungkol sa pagpapadala ng mga anak at apo sa militar para magsanay. Bagamat ang maharlikang pamilya ay may sariling paraan ng pagpapalaki sa mga anak at apo, ito ay pag-level up lamang, hindi katulad ng pagsasanay sa militar o sa battlefield. Sa grupo ng mga tao rito, mahigit kalahati ang dating nasa militar. Maging si Dongfang Yi ay dating nasa militar din, sumali sa hindi kakaunting laban, pumatay ng mga demonyo. Lubos na sinusuportahan ni Dongfang Yi ang kanilang ideya. Ang bagay na ito, pagpasyahan na natin. Hindi mapigilan ni Dongfang Zhao na mag-alay ng 3 segundong katahimikan para sa kanyang mga kapatid sa maharlikang pamilya. Tapos na ang kanilang magagandang araw. Kung makakaligtas ba sila pabalik mula sa militar ay mahirap sabihin. Kung may sisihin si Dongfang Shan. Siya ang hukay ng hukay para sa inyo. Nakumpleto na ang pag-upgrade ng piitan, muling naging tahimik. Pagkatapos gumuho ang lambak, ang nabuong dagat ng kidlat ay lalong naging marahas, ang lakas ay mas malaki ng maraming beses. Tiningnan ni Lin Moyo ang dagat ng kidlat. Nakita niya ang isang hiyas, NGOC, sa loob nito. Ang hiyas ay lumulutang sa dagat ng kidlat. Kung hindi titingnang mabuti, tiyak na mapapalampas ito. Ngunit kahit makita pa, kung ibang profesional ito, 9 sa 10 pagkakataon ay hindi ito makukuha. Sa ganitong antas ng kidlat na bumabagsak, kahit isang knight na naka-maximum defense ay hindi makakatagal ng higit sa 5 segundo. Isinuot ni Lin Moyo ang bone armor, kalmadong pumasok sa bagyo ng kulog at kidlat.
Ang makakapal na kidlat ay tumatama sa katawan ni Lin Moyo. Ang liwanag ng kuryente ay kumikislap sa labas ng bone armor. Ang buong katawan ni Lin Moyo ay naglalabas ng asul na liwanag ng kuryente. Ang atake ng kidlat ay hindi mahina, lalo na ngayong ang piitan ay na-upgrade na sa Hell difficulty. Sa pamamagitan ng reaksyon ng bone armor, halos mahulaan ni Lin Moyo ang antas ng lakas ng atake ng kidlat. Ngayon, lubos na niyang nauunawaan ang iba't ibang propesyon. Ang isang level 50 dagdag knight na may maximum defense ay mangangailangan ng hindi bababa sa 2 pang healer para makuha ang hiyas mula sa dagat ng kidlat. Naglakad si Lin Moyo papunta sa gitna ng dagat ng kidlat, iniabot ang kamay at kinuha ang hiyas. Sa sandaling hawakan niya ito, agad na nagkagulo ang dagat ng kidlat. Hindi mabilang na liwanag ng kidlat mula sa lahat ng direksyon ang pumasok sa hiyas. Sa isang iglap, naglaho ang dagat ng kidlat. Ang hiyas ay naglabas ng matingkad na asul na liwanag. Sa loob nito, may gumagalaw na liwanag ng kidlat, napakaganda tingnan mula sa labas. Batong hiyas ng kidlat, Thakay Tia Chop, permanenteng binabawasan ng 50% ang pinsala mula sa electro element. May pagkakataong makakuha ng isang electro-type skill. Huminga ng malalim si Lin Moyo at inactivate ang batong hiyas ng kidlat. Muling naging taong kuryente ang kanyang buong katawan. Malaking bilang ng kidlat ang bumagsak sa paligid, sunod-sunod na lumilikha ng mga nasunog na butas sa lupa. Tungkol sa electro-type skill, hindi niya ito pinilit. Ang mapataas ang kanyang electro-element immunity ng 50% ay napakaganda na. Isang minuto ang lumipas, ang liwanag ng kuryente na bumabalot kay Lin Moyo ay walang senyales na humihina, sa halip ay lalo pang lumalakas. Pagkatapos nito, lahat ng kidlat ay nagtipon sa likuran ni Lin Moyo, bumuo ng isang pares ng malalaking pakpak. Nakuha ang skill, mga pakpak ng kidlat, Li Tian Chi DC. Mga pakpak ng kidlat, nagtataglay ng kakayahang lumipad sa loob ng 1 minuto. Ang cooldown ay 10 minuto. Nawala ang liwanag ng kidlat. Isang ekspresyon ng pagkagulat at kagalakan ang lumitaw sa mukha ni Lin Moyo. Hindi niya inaasahan na talagang na-master niya ang bagong skill, mga pakpak ng kidlat. Mukhang maganda pakinggan. Bagamat 1 minuto lang makakalipad, sa huli, kaya pa ring lumipad. Hindi niya alam kung gaano kabilis. Nang maisip niya ito, agad niyang inactivate ang skill. Nang tumunog ang kuryente, swish. Swish, isang pares ng pakpak ng kidlat na may lapad na mahigit 5 metro ang lumitaw sa likuran ni Lin Moyo. Pagkatapos, hindi nakita kung paano gumalaw ang mga pakpak, ngunit biglang lumipad si Lin Moyo. Tiningnan niya ang lumiliit na lupa at ang mga bakas na iniwan ng pagguho ng lambak. Agad siyang lumipad pataas ng 1,000 metro, parang instant teleportation. Napakabilis. Ang distansyang 1,000 metro, wala pang 1 segundo. Sa ganitong bilis, naramdaman ni Lin Moyo na kaya niyang umatake kung gusto niyang umatake, tumakas kung gusto niyang tumakas. Sa loob ng 1 minuto, sapat na para makatakbo siya ng 180 kilometro. Isa na namang malaking nakuha ito. Kinontrol ni Lin Moyo ang mga pakpak ng kidlat, lumipad sa himpapawid na may pagkagulat at kagalakan, ninanamnam ang kasiyahan ng mabilis na paglipad. Makapal na ulap ng bagyo at dumadagundong na kidlat sa piitan. Si Lin Moyo ay paulit-ulit na lumipad sa pagitan ng mga ulap na ito. Ang mga pakpak ng kidlat ay maaari pa ring lumipad sa loob lamang ng 1 minuto. Mula sa nakaraang sitwasyon, ang Comprehensive Talent Amplification ay may epekto sa pagpapalakas ng karamihan sa mga skill. Mayroon lamang ilang skill na walang pagtaas, tulad ng skill na malakas na sundalo na nabuo ng Primordial Rune, at pati na rin ang Blessing of Light na dala ng Luminous Gem, ay walang kaukulang pagtaas. Kung sasabihin ang skill na ito ay hindi maaaring lumakas dahil dala ito ng gem, ngunit ang Extreme Poison Gem naman ay may amplification. Napakakakaiba. Nag-isip ng matagal si Lin Moyo ngunit hindi niya maintindihan ang dahilan. Sa huli, hindi na lang niya ito inisip pa, hinayaan na lang ang lahat na mangyari ng natural. Sa unahan ay isang latian-latian ng kidlat, THMLY din. Bawat latian ay parang mga lawa na may iba't ibang laki, magkakasamang nasa harapan.
Sa pagitan ng mga latian ay bumubuo ng isang palikulikong daan. Sa loob ng latian, nagkukrusan ang mga kidlat, nagpapatalsik ng putik. Maging sa daan o sa ilalim ng latian, may malaking bilang ng mga halimaw. Butikin ng latian ng kidlat, THNLN Litrak, Hell Difficulty Elite Monster. Level 47. Lakas, 40,000. Agility, 20,000. Spirit, 40,000. Constitution, 50,000. Skill, Lightning Attack. Katangian, Electro-Element Damage Reduction 50%, Physical Damage Reduction 50%. Enhanced Speed. Hindi na lamang sila mga Electro-Element monsters na ganap na immune sa physical damage. Para kay Lin Moyo, ang mga Berserker Skeleton Warrior at Divine Sharpshooter ay parehong maaaring magamit. Tungkol naman sa mga attribute na ito ng halimaw, hindi ito itinuturing ni Lin Moyo na masyadong malakas. Sumugod ang Undead Legion sa latian ng kidlat. Ang mga Berserker Warrior ang bahala sa lahat ng halimaw sa daan. Ang mga Mage at Divine Sharpshooter naman ang humarap sa mga halimaw sa loob ng latian. Ang latian na ito ay may lalim na mga 10 kilometro. Nang nasa himpapawid siya kanina, kaya niyang lampasan ang latian na ito. Ngunit hindi ito ginawa ni Lin Moyo. Kung lilipad siya ng diretso, tiyak na may mapapalampas siyang bagay. Sinabi sa kanya ng kanyang nakaraang karanasan na sa Electro-Element Dungeon na ito, bukod sa batong hiyas ng kidlat, tiyak na mayroon pang isang susi at isang bagay na maaaring gumising sa Electro-Divine Spirit. Tungkol naman sa mga fragment ng Electro-Element Crystal, hanggat mapapatay niya ang huling boss, makukuha niya ito, hindi na kailangang paghirapang hanapin. Alam na alam ni Lin Moyo, lalo na ang susi at ang bagay na panggising sa Electro-Divine Spirit. Ngunit ang mga bagay na iyon ay maaari lamang makuha ng isang beses. Hindi siya sigurado kung makukuha niya ang dalawang item na ito sa unang pagpasok. Kaya nga niya ginawa ang kahilingang iyon, hindi pwedeng pumasok ang ibang tao bago siya makontento sa pagsalakay. Sumusunod sa daan sa gitna ng latian, naglakad si Lin Moyo pasulong habang tumitingin sa paligid para maghanap. Hindi niya pinalampas ang anumang detalye. Hindi nagtagal, nakarating ang Undead Legion sa gitna ng latian. Dito ay may isang napakalaking latian ng kidlat, mas malaki kaysa sa lahat ng maliliit na latian. Sa gitna ng latian ng kidlat, puno ng mga ulap ng bagyo, walang tigil na bumabagsak ang kidlat sa isang tiyak na punto sa gitna. Nakita ni Lin Moyo ang isang halaman, siko, sa gitna ng mga kulog at kidlat. Nang tingnang mabuti, natuklasan ni Lin Moyo na ang halamang ito ay hindi tinatamaan ng kidlat, kundi ang halaman mismo ang naglalabas ng kulog at kidlat, bumubuo ng mga ulap ng bagyo. Nang makita niya ito, naalala ni Lin Moyo ang bulaklak na bato ng Diyos ng Apoy, Faho Kuwaho THN, sa Fire God Shrine Dungeon. Nahanap ko na, nang maisip ito, ang cooldown ng mga pakpak ng kidlat ay tapos na. Agad itong binuksan. Isang pares ng pakpak na may dalang kidlat ang lumitaw sa kanyang likuran, dinala si Lin Moyo patungo sa maliit na halaman. Sa isang iglap, nakarating si Lin Moyo sa himpapawid sa itaas ng maliit na halaman. Iniabot niya ang kanyang kamay para sunggaban ito. Isang nakakatakot na liwanag ng kidlat ang tumama sa langit. Isang higanteng kamay ang lumabas mula sa liwanag ng kidlat at malakas na tumapik kay Lin Moyo. Matagal nang inaasahan ito ni Lin Moyo. Normal lang na may halimaw na nagbabantay sa maliit na halaman. Ang higanteng kamay na may dalang liwanag ng kidlat ay sumugod. Bahagyang yumanig ang mga pakpak ng kidlat ni Lin Moyo, at biglang bumilis ang kanyang bilis para umiwas. Pagkatapos ay mabilis siyang nagbago ng direksyon sa gitna ng himpapawid. Lumipad siya paikat sa higanteng kamay at isang kamay ang sumunggab sa maliit na halaman. Ang maliit na halaman sa kanyang kamay ay kumislap ng nakakatakot. Naliwanag ng kidlat at tumunog ng dam. Dam! Ang bone armor ay nagliwanag ng husto. Kahit may bone armor na humaharang, naramdaman pa rin ni Lin Moyo ang lakas ng liwanag ng kidlat. Kahit isang knight, malamang ay malubhang masasugatan sa lugar na iyon. Ngunit kung iisipin ng ibang mga team, hindi nila maiisip ang ganitong paraan. Tiyak na lulutasin muna nila ang nagbabantay sa maliit na halaman bago kunin ito.
Sa sandaling bunutin ni Lin Moyo ang maliit na halaman, nagkagulo ang latian ng kidlat. Hawak ni Lin Moyo ang maliit na halaman ng mahigpit at mabilis na tumakas patungo sa kalangitan. Mula sa latian ng kidlat, hindi mabilang na kidlat ang sumambulat, humahalo sa putik at tumutudla patungo sa abot tanaw. Isang higanteng kamay ang umangat mula sa putikan upang sunggaban si Lin Moyo. Ang higanteng kamay ay nababalutan ng kidlat, at ang bilis nito ay hindi kapani-paniwala. Nag-vibrate ang mga pakpak ng kidlat ni Lin Moyo, at lalo pa siyang bumilis. Muling sumable ang higanteng kamay sa pangalawang pagkakataon, hindi nito nagawang mahuli si Lin Moyo. Pagkatapos, isang dambuhalang halimaw ang sumugod palabas. Ang anyo ng halimaw ay parang isang gorilla, mahigit 10 metro ang taas at napakalaki. Ang pinakapansin-pansin ay ang mga braso nito na sobrang haba at kayang hamaba pa lalo kapag umaatake, mas mahaba pa kaysa sa katawan nito. Huminto si Lin Moyo sa himpapawid matapos iwasan ang dalawang atake nito. Ang liwanag ng kidlat mula sa maliit na damo sa kanyang kamay ay mabilis na hamina, at ang kuryente ay tuluyang nawala sa isang iglap, naging isang ordinaryong tingnan na maliit na damo. Ang damong kidlat ay maaaring gamitin para gisingin ang Diyos ng kidlat, tama, kulang na lang ng susi, bahagyang ngumiti si Lin Moyo sa kanyang isipan. Itinago niya ang damong kidlat sa kanyang bulsa at tiningnan ang halimaw na lumabas mula sa latian. Teknik sa pagmamanman, na parang banayad na hangin, ang dumaan. Bakang nakidlat uri, pinunong antas impyerno, Thursday Lean CPDA NGUC, Level, 48 lakas, 60,000 licks, 40,000 espirito, 10,000 katatagan, 60,000 mga kakayahan, mga pakpak ng kidlat, Litian CDC, higanteng palad, CTRUNG, kidlat, lidin, mga katangian, pinsalang elementong kidlat bawas ng 50%, pisikal na pinsala bawas ng 50%, pinatibay na bilis, pinatibay na lakas ng buhay. Alam din niya ang mga pakpak ng kidlat? Bahagyang nagulat si Lin Moyo ngunit hindi na ito pinansin pa. Ang kabuoang attributes ng bakang nakidlat ay 170,000 lamang, mas mababa kaysa sa kalansay na mandirigmang berserker. Ngunit alam ni Lin Moyo na kung maglalaban ang isang kalansay na mandirigmang berserker laban dito, ang matatalo sa huli ay ang kalansay na mandirigmang berserker. Bilang isang pinunong antas impyerno, napakalakas ng life force, Sin Men LC, nito. Kahit na ang atake at depensa nito ay hindi kasing tindi ng kalansay na mandirigmang berserker, ang malakas na life force nito ay nagpapahintulot na tumagal ito ng mas matagal. Galit na tinitigan ng bakang nakidlat si Lin Moyo at umungol ng malakas. Sa gitna ng galit na ungol, isang pares ng pakpak ang lumitaw sa likod ng bakang nakidlat. Sa sumunod na segundo, sumugod ito pataas at agad na lumitaw sa tabi ni Lin Moyo. Ginamit nito ang higanteng palad, na may kasamang kidlat, upang ihampas pababa sa kanyang ulo. Bahagyang umuga ang mga pakpak ng kidlat ni Lin Moyo, at mabilis siyang umiwas. Bagaman sapat ang kanyang balaraw ng buto upang protektahan siya mula sa pinsala, ayaw ni Lin Moyo na saluhin lamang ito. Hindi na siya kasing pasibo tulad ng dati na laging sumasalo ng atake. Si Lin Moyo ngayon ay naging mas aktibo at maliksi sa labanan. Habang umiiwas siya, nagsimula nang gumanti ang mga kalansay. Ang elementong pagsabog ng mga mago at ang matatalim na palaso ng mga banal na mamamana ay sunod-sunod na tumama sa bakang nakidlat. Itinuro ni Lin Moyo ang kanyang daliri sumpa ng kahinaan. Kasabay nito, kumislap ang apoy sa kanyang palad baga ng kaluluwa sumigaw sa matinding sakit ang bakang nakidlat at nahulog mula sa himpapawid. Ang baga ng kaluluwa na ginamit ng buong lakas ay nagparamdam dito ng sakit na hindi maipagwawalang bahala. Ang mga kalansay na mandirigmang berserker sa lupa ay nakatutok na dito at tumalon bago pa man ito bumagsak. Ang higanting martilyo sa kanilang mga kamay ay nagliwanag ng pula at malakas na hamampes pababa. Ang mga mandirigma, mago, at mamamana ay nagtutulungan ng maayos. Ang tuloy-tuloy na mga atake ay nagpabagsak sa bakang nakidlat na naguluhan.
Kapag ang leiyon ng mga patay ay kumilos, ito ay napakalakas. Ang tatlong uri ng hukbo ay nagtutulungan ng mahusay, ang kalansay na mandirigmang berserker ang responsable sa pag-atake at pagpigil, habang ang mga mago at mamamana sa likuran ay nagbibigay ng suporta at tuloy-tuloy na pinsala. Sa ganitong koordinasyon, ang kanilang lakas sa pakikipaglaban ay tumaas ng malaki. Nasiyahan si Lin Moyu sa nakikita. Gayunpaman, ang pagharap sa iisang kalaban ay hindi pa lubusang nagpapakita ng kanilang potensyal. Kung isang grupo ng mga kaaway ang kanilang makakaharap, doon lamang lubusang maipapakita ang epekto ng tatlong hukbo. Ngunit laban sa isang grupo ng mga kaaway, ang kanyang pagsabog ng bangkay ang pinakamalakas niyang sandata. Matapos bumagsak sa lupa, hindi na makatakas ang bakang nakidlat. Ang walang tigil na mga atake ay dumurog dito. Sinubukan ng bakang nakidlat na tumakbo pabalik sa latian, ngunit niyakap ng mahigpit ng isang kalansay na mandirigmang berserker ang hita nito, na pumipigil dito sa pag-alis. Sumigaw sa sakit at pagkadismaya ang bakang nakidlat bago ito tuluyang bumagsak. Pinatay ang bakang nakidlat. Karanasan dagdag 220,000, nakuha, basag na kristal ng kidlat, 5 basag na piraso ay maaaring pagsamahin upang makabuo ng isang buong kristal ng kidlat. Alam ni Lin Moyo na sa kanyang kasalukuyang lakas, ang paghamon sa isang piitan antas impyerno sa level 45 ay hindi mahirap. Ang limitasyon niya ay hindi ang hirap ng piitan, kundi ang level nito. Kung walang limitasyon, marahil ay pipiliin niya agad ang isang piitan na nasa level 50 o kahit 60. Mas mataas ang level ng piitan, mas maraming karanasan ang makukuha, at mas maganda ang mga kagamitang mahuhulog. Hindi gaanong interesado si Lin Moyo sa mga kagamitang nahuhulog, mas mahalaga sa kanya ang karanasan. Gusto niyang tumaas ang kanyang level ngayon. Napakalaki ng benepisyo ng pagtaas ng level para sa kanya. Sa bawat pagtaas ng level, ang kanyang leiyon ng mga patay ay lumalakas ng husto, at anumang kagamitan ay magiging epektibo. Pagkalagpas sa latian ng kidlat, ang daan ay naging patag. Walang mga halimaw, walang kidlat na nagkukrusan. Lahat ay naging napakatahimik, na nagbigay kay Lin Moyo ng ilusyon na marahil ay napasok na siya sa ibang piitan. Nagpatuloy siya sa paglakad ng mahigit 100 kilometro. Isang kidlat ang lumitaw sa kanyang harapan. Isang manipis na kidlat ang nag-uugnay sa kalangitan at lupa. Sa itaas ay mga ulap ng kulog na kumikislap, sa ibaba ay isang higanting espada na may habang daan-daang metro. Ang higanting espada ay napapalibutan ng kidlat at nakatusok ng pabaliktad sa lupa, ang talam nito ay nakaturo pataas at konektado sa kidlat. Nang makita niya ito, nanginig ang buong katawan ni Lin Moyo. Isang kidlat ang sumambulat mula sa talam ng espada at tumama kay Lin Moyo. Agad na nagliwanag ng husto ang kanyang balaraw ng buto, at umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na tunog ng pagharang. Mula nang sumailalim siya sa ikalawang pagbabago ng klase, ang balaraw ng buto ay hindi pa nasis Ira. Ngunit sa sandaling ito, nagkaroon ito ng mga bitak. Bahagyang nagulat si Lin Moyo, hindi dahil sa sobrang lakas ng atake ng kidlat, kundi dahil sa napakabilis na dalas ng pag-atake. Sa isang segundo, marahil ay mahigit 1,000 atake ang tumatama. Ang tunog lamang ng mga pagtama ay nakakabingi. Agad niyang dinagdagan ang sarili ng isa pang patong ng balaraw ng buto. Patuloy na tumama ang kidlat. Sa loob lamang ng ilang segundo, muling nagkaroon ng pinsala ang balaraw ng buto. Nag-isip si Lin Moyo at tinitigan ang higanting espada. Patuloy niyang dinadagdagan ang balaraw ng buto habang humahakbang pasulong. Habang naglalakad, sinubukan niyang baguhin ang direksyon, at ang kuryente ay sumunod din, tila nakalock sa kanya. Gaano man kabila si Lin Moyo, hindi niya kayang malampasan ang bilis ng kidlat. Kaya niya lamang tiisin ito, hindi niya ito maiiwasan. Ang balaraw ng buto ay kailangang dagdagan bawat ilang segundo. Dahil hindi naman nauubos ang kanyang espiritu, wala itong gaanong epekto. Ang bilis talaga. Mabuti na lang hindi masyadong malakas ang atake, kung hindi, magiging mahirap ito. Bumilis pa si Lin Moyo, palapit ng palapit sa higanting espada. Ang pagbilis na ito ni Lin Moyo ay tila naging isang uri ng provokasyon.
Biglang nanginig ang higanteng espada, at ang kidlat ay biglang lumakas. Ang kuryenteng tumatama kay Lin Moyu ay biglang lumaki ng husto. Mas naging marahas ang tunog ng mga pagtama, at ang bilis ng pagkasira ng bal-araw ng buto ay bumilis din. Lumakas pa? Dati mga 5 segundo bago kailangang dagdagan, ngayon 3 segundo na lang. Para kay Lin Moyu, wala itong gaanong pinagkaiba. Ang isang atake na hindi man lang kayang basagin ang bal-araw ng buto ay walang silbi. Hindi pa rin ito pinansin ni Lin Moyu at nagpatuloy sa paglapit ng may katatagan. Hindi nagtagal, narating na niya ang paanan ng espada ng kidlat. Abot kamay na lamang niya ito. Ang espada ng kidlat ay napapalibutan ng makakapal na kuryente. Ang kidlat ay naging parang likidong umaagos sa katawan ng espada, dumadaloy sa lupa, puno ng bagsik at pamatay na aura. Tanging ang espada ng kidlat lamang ang nag-iisang nakatusok dito. Tiningnan ni Lin Moyu ang espada, at isang pakiramdam ng kalungkutan ang sumibol sa kanyang puso. Napakalungkot mo, mahinang sabi ni Lin Moyu. Ang kanyang maputi at malinis na palad ay tumagos sa agos ng kuryente na parang talon at hinawakan ng katawan ng espada. Agad na nawala ang lahat ng kuryente. Wala nang kidlat na umaatake kay Lin Moyu. Ang paligid ay naging tahimik. Sa sandaling ito, tanging ang paghinga ni Lin Moyu ang maririnig. Ilang segundo ang lumipas, isang malakas na kulog ang umalingawngaw sa himpapawid. Nakita ni Lin Moyu ang isang maringal na higanti, isang higanting nabuo mula sa kidlat. Winasiwas ng higanti ang isang mahabang espada, nagpapakawala ng sunod-sunod na nakakatakot na atake. Sa ilalim ng mga atake nito, sunod-sunod na mga dambuhalang halimaw ang nadurog at naglaho. Nararamdaman ni Lin Moyu ang bagsik ng mga atake, lahat ay nasa antas ng Diyos, CPTHN. Ito ang Diyos ng kidlat. Masasamang halimaw sa ilang. Malinaw na nakita ni Lin Moyu at nahulaan ang pagkakakilanlan ng higanti. Ito ang kasaysayang nakatala sa higanteng espada. Ang Diyos ng kidlat ay minsang nakipaglaban sa mga Hongfu. Mukhang marami itong napatay na Hongfu. Sa ganitong pananaw, tila mas malakas pa siya kaysa kina Bai Yuan at ni An Guangsheng. Ngunit totoo nga ba? Hindi ito nararamdaman ni Lin Moyu. Si Ni An Guangsheng marahil ay hindi pa alam ang paraan. Kung hindi, kaya rin niyang pumatay ng Hongfu. Sa larawang iginuhit ng kidlat, lumitaw ang isang nakakatakot na dambuhalang halimaw. Hari ng mga mailap na halimaw. Agad itong nakilala ni Lin Moyu. Ang hari ng mga mailap na halimaw ay nag-iwan ng napakalalim na impresyon sa kanya. Sina Bai Yuan at ni An Guangsheng ay agad na tumakas nang makita ito. Isang atake lamang nito ay nasugatan na si Meng Anwen. Kung gaano kalakas ang hari ng mga mailap na halimaw ay kitang-kita agad. Sinunggaban ng hari ng mga mailap na halimaw ang Diyos ng kidlat. Agad na nabasag ang imahe. Nanlamig ang buong katawan ni Lin Moyu. Patay na ang Diyos ng kidlat. Ganoon lang, pinatay ng hari ng mga mailap na halimaw? Isang napakalakas na Diyos ay pinatay ng hari ng mga mailap na halimaw. Isang pakiramdam ng kawalan at kalungkutan ang damaloy mula sa katawan ng espada. Ang espadang ito na pag-aari ng Diyos ng kidlat ay tila may gustong ipahiwatig sa kanya. Mahinang nagsalita si Lin Moyu, alam kong napakalungkot mo. Marahil sa hinaharap, kung magkakaroon ng pagkakataon, gigisingan ko ang iyong Panginoon. Pagkasabi nito, ang higanteng espada ay mabilis na lumiit, naging kasing laki lamang ng palad sa isang iglap, at tahimik na nahulog sa palad ni Lin Moyu. Espada ng Diyos ng kidlat, ang espada ng Diyos ng kidlat. Ang susi upang buksan ang palasyo ng Diyos ng kidlat. Sa wakas, nakuha ko na ang susi. Dahan-daang hinawakan ni Lin Moyu ang espada ng kidlat. Huwag kang mag-alala, tutuperin ko ang sinabi ko. Nararamdaman niya ang emosyon ng espada ng Diyos ng kidlat, isang pakiramdam ng kalungkutan na may halong pighati. Noong pumanaw ang kanyang lola at nang lumipat ang kanyang kapatid na babae sa akademya sa Xiaojing, naranasan din niya ang ganitong sitwasyon. Habang mas malungkot, mas ayaw mong magsalita, mas lalo kang nalulungkot, na parang napasok ka sa isang walang katapusang siklo. Kaya naman, malalim ang pakikiramay ni Lin Moyu. Roar!
Isang ungol ng halimaw ang umalingaw-ngaw. Sumabog ang kuryente sa himpapawid. Isang higanting agila na may sukat na mahigit 30 metro ang sumugod mula sa langit. Ang buong katawan nito ay napapalibutan ng kidlat, at ang aura nito ay pambihira. Agile ang kidlat uri, pinunong antas impyerno level, 48 lakas, 60,000 liks, 60,000 espiritu, 20,000 katatagan, 70,000 mga kakayahan, hampas ng kidlat, pagwasak, dagat ng kidlat mga katangian, pinsalang elementong kidlat bawas ng 50%, pisikal na pinsala bawas ng 50%, pinatibay na bilis, pinatibay na lakas ng buhay. Itinago ni Lin Moyo ang espada ng Diyos ng Kidlat. Nawala ang pakiramdam ng kalungkutan. Ngayon, may mga kaibigan siya, si Lao Shu, ang kanyang kapatid na babae wala na ang pakiramdam ng kalungkutan. Nakaalis na ako sa walang katapusang siklo. Bahagyang ngumiti ang kanyang mga labi. Ang lehiyo ng mga patay ay lumitaw sa lupa. Ang mga mago ng kalansay at banal na mamamana ay bumuo ng porma sayon upang harangin ang Agile ang Kidlat. Kasabay nito, naglunsad din ng atake ang Agile ang Kidlat. Mula sa bibig nito, nagbuga ito ng isang bola ng kidlat na sumabog nang bumagsak sa lupa. Ang lugar sa loob ng 1,000 metrong radius ay agad na naging dagat ng kidlat. Ang lehiyo ng mga patay ay nakatayo sa gitna ng dagat ng kidlat at inaatake ng kuryente. Ang lakas ng atake ay hindi maliit, ngunit kung nais nitong wasakin ang lehiyo ng mga patay, malayo pa ito. Ang bagay na hindi kinatatakutan ng lehiyo ng mga patay ni Lin Moyo noon pa man ay ang ganitong uri ng tuloy-tuloy na pinsala. Ngayon, lalo na nilang hindi ito pinapansin. Sa walang humpay na paggagamot ng general na necromancer, ang mga sugat ay agad na gumagaling. Sabay-sabay na kumilos ang mga mago ng kalansay. Ang iba't ibang elemento ay sunod-sunod na sumabog sa katawan ng Agile ang Kidlat. Itinaas ng mga banal na mamamana ang kanilang mga pana, ang matatalim na palaso ay tumawid sa kalangitan at agad na naglaho. Isang segundo ang lumipas, malakas itong tumusok sa katawan ng Agile ang Kidlat. Parehong nakalak ang dalawang ataking ito, kapag nakalak na, hindi ito maiiwasan. Walang tigil sa pagsigaw sa sakit ang Agile ang Kidlat. Ang mga pakpak nito ay marahas na pumapagaspas. Umugang ang kidlat. Libu-libong kidlat ang bumagsak mula sa langit at sunod-sunod na tumama sa lehiyo ng mga patay. Sumabog ang lupa, nagliparan ang mga bato. Malakas ang puwersa, ngunit wala pa rin itong magawa sa mga kalansay. Matapos ang ikalawang pagbabago ng klase, ang mga kalansay ay lumakas ng husto. Hanggang ngayon, hindi pa natutuklasan ni Lin Moyo kung nasaan ang pinakamataas na limitasyon ng kakayahan sa pakikipaglaban ng mga kalansay. Ang offensiba ng mga kalansay ay matindi, sunod-sunod at walang tigil. Sa huli, hindi na nakayanan ng Agile ang Kidlat. Sumigaw ito at mabilis na tumakas. Hindi ka makakatakas, mahinang sigaw ni Lin Moyo. Ang kanyang mga pakpak ng kidlat ay kumislap, at lumipad siya. Paunang tala, ang nabinanggit sa simula ay tila isang tala mula sa user at hindi bahagi ng pangunahing teksto ng kwento, kaya hindi ito isasama sa mismong pagsasalin ng mga talata. Hinabol ni Lin Moyo ang Agile ang Kidlat, na nag-iiwan ng mga kislap at kidlat sa kanyang paglipad. Napakabilis ng Agile ang Kidlat, ang dambuhalang katawan nito ay humihila ng mahabang linya ng apoy. Kasing bilis ng Agile ang Kidlat si Lin Moyo, ngunit mas mabilis pa siya. Ang distansya sa pagitan nilang dalawa ay papalapit ng papalapit. Nakita ni Lin Moyo ang patutunguhan ng Agile ang Kidlat, isang mataas na bundok na nababalutan ng liwanag ng kidlat, na tinatawag na bundok ng Agile ang Kidlat. Kahit na ito ay nasa antas bangungot o antas impyerno na hirap, ang mekanismo ng piitan ay halos magkapareho. Sa antas bangungot, kapag malubhang nasugatan ang boss na Agile ang Kidlat, tatakas din ito pabalik sa bundok ng Agile ang Kidlat. Sa loob ng bundok, mabilis itong makakabawi at magiging mas malakas kaysa dati. Kung nais makumpleto ang piitan, kailangan itong patayin ng 2 beses. Ang pangalawang beses ay mas mahirap kaysa sa una. Nasa harapan na ang bundok ng Agile ang Kidlat. Mabilis na lumapag ang Agile ang Kidlat sa tuktok ng bundok.
Sa loob ng bundok, puno ng nakakatakot na kulog at kidlat. Malaking bilang ng kulog at kidlat ang bumagsak sa katawan nito. Ang aura nito ay mabilis na tumaas, at ang mga sugat nito ay gumagaling. Sumunod si Lin Moyo. Nagpakawala ng nakabibinging hiyaw ang Agile ang kidlat. Sa isang iglap, nagkagulo ang bundok ng Agile ang kidlat. May kabuoang 30 maliliit na Agile ang kidlat na may bahagyang mas maliit na katawan ang lumipad palabas mula sa bundok, dala ang malaking kuryente, at sumugod patungo kay Lin Moyo. Ito ay kaiba sa antas bangungot. Sa antas bangungot, pagkatapos bumalik ng boss sa bundok ng Agile ang kidlat, walang lilito na maliliit na Agile ang kidlat. Ang antas impyerno ay halatang mas mahirap talunin. Bukod sa pagharap sa boss, kailangan ding harapin ang mga maliliit na Agile ang kidlat na ito. Para sa isang pangkat na lumulusob sa antas impyerno na may karaniwang bilang ng miyembro, ang 30 maliliit na Agile ang kidlat na ito, kasama pa ang boss na malapit nang sumali muli sa laban, ay talagang nagpapataas ng husto sa hirap. Kailangan nilang tapusin ang 30 maliliit na Agile ang kidlat bago bumalik ang boss. Ito ay nangangailangan ng mataas na lakas mula sa pangkat. Ngunit para kay Lin Moyo, ang dami ay hindi lamang walang kabuluhan, kundi mas marami, mas mabuti. Gamit ang mga pakpak ng kidlat, mabilis na lumipad si Lin Moyo sa himpapawid. Hinabol siya ng mga maliliit na Agile ang kidlat, ngunit hindi nila siya maabyutan. Hinihintay niyang bumalik ang boss na Agile ang kidlat. Ang tagal ng mga pakpak ng kidlat ay 1 minuto lamang, ngayon ay 40 segundo na lang ang natitira. Pagkalipas ng 30 segundo, isang nakabibinging hiyaw ang umalingaw-ngaw mula sa tuktok ng bundok ng Agile ang kidlat. Pagkatapos, bumalik ang boss na Agile ang kidlat sa larangan ng digmaan. Ang hininga nito ay mas malakas kaysa dati, tumaas ng 1 lebel ang antas nito, at tumaas din ang mga attribute nito. 35 segundo. Tinandaan ni Lin Moyo ang oras. Pagkatapos bumalik ng Agile ang kidlat sa bundok, babalik ito sa labanan pagkatapos ng 35 segundo. Ngayong alam na niya ang oras, hindi na kailangang mag-aksaya pa ng panahon. Nag-vibrate ang mga pakpak ng kidlat. Biglang bumilis si Lin Moyo. Umikot siya pabalik at direktang lumapag sa likod ng isang maliit na Agile ang kidlat. Ang katawan ng maliit na Agile ang kidlat ay mas maliit kumpara sa boss, ngunit ito ay 3 metro pa rin ang lapad, at kapag nakabuka ang mga pakpak, umaabot ito ng 10 metro sapat na para makatayo ang ilang tao. 5 kalansay na mandirigmang berserker ang lumitaw sa tabi ni Lin Moyo. Kumislap ang pulang liwanag kakayahang sumpa ng kahinaan. Biglang nagbago ang mundo para sa Agile ang kidlat. Ang pinsalang natatanggap ay tumaas ng 15 beses, orihinal, 10x, ngunit sa konteksto ng corpse explosion mamaya na 1.75x 10, mas malamang na 15x ang intended total damage increase, at ang bilis ay bumaba ng 100 beses, ibig sabihin, napakabagal. Kahit ang Agile ang kidlat na kilala sa bilis nito ay tuluyang bumagal ngayon. Sabay-sabay na ginamit ng 5 kalansay na mandirigmang berserker ang kanilang kakayahan. Ang pulang liwanag sa kanilang mga martilyo ay sumidhi, at pagkatapos ay humampes pababa. Fap! Isang tunog ang narinig. Sumigaw sa matinding sakit ang maliit na Agile ang kidlat na ito at namatay sa isang iglap. Nang mamatay ito, itinuro ni Lin Moyo ang kanyang daliri kakayahang pagsabog ng bangkay. Pagkatapos ng ikalawang pagbabago ng klase, bagaman hindi nagbago ang lebel ng kakayahang pagsabog ng bangkay, ang pagtaas mula sa kanyang talento ay tumaas mula 40 beses patungong 50 beses. Ang parehong lebel 6 na pagsabog ng bangkay ay nagkaroon ng pagbabago sa saklaw mula 240 metro patungong 300 metro. Ang pinsala batay sa buhay ng bangkay ay naging 175% mula 140%. Idagdag pa ang 10 beses, o 15x depende sa interpretasyon ng sumpa, na pagtaas ng pinsala mula sa sumpa. Isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw. Isang nakakatakot na enerhiya ang humagupit sa kalangitan. Lahat ng maliliit na Agile ang kidlat ay sabay-sabay na napatay sa isang iglap. Maging ang boss ay muling malubhang nasugatan. Sa sandaling ito, 5 segundo na lamang ang natitira sa mga pakpak ng kidlat ni Lin Moyo.
Nakatayo si Lin Moyu sa gitna ng pagsabog, ang kanyang mga pakpak ay nakabuka na parang isang demonyong Diyos. Kasabay nito, patuloy siyang naglunsad ng mga atake. 3 beses bawat segundo siyang nagpapakawala ng kakayahan. Ito ang sukdulang bilis ng paggamit ng kakayahan ni Lin Moyu sa kasalukuyan. Gayunpaman, noong nagsasanay siya sa banal na tore ng Sia, natutunan niya ang isang pamamaraan mula sa isang propesyonal na assassin type. Ang kaliwat kanang kamay ay maaaring sabay na gumamit ng mga kakayahan na may pagitan lamang ng 1 segundo. Ito ay nagpapataas ng husto sa bilis ng paggamit ng kakayahan. Sa ganitong estado, maaari siyang gumamit ng 5 kakayahan bawat segundo. Bago pa man bumagsak ang mga bangkay ng maliliit na Agile ang kidlat, mahigit 10 beses ng sunod-sunod na pinasabog ni Lin Moyu ang mga ito. Sa malalakas na pagsabog, nayanig ang bundok ng kidlat, at ang liwanag ng kidlat ay tinangay palayo. Bumagsak ang boss na Agile ang kidlat na may kasamang malungkot na hiyaw, at sa pagkakataong ito, hindi na ito muling makatayo. Pinatay ang Agile ang kidlat. Karanasan dagdag 49 na milyon, tandaan, 49 na milyon ay napakalaki kumpara sa naunang 220k, maaaring typo sa orihinal o talagang ganito kalaki ang bigay ng final boss. Nakuha, bal-araw na kidlat. Nakuha, basag na kristal ng kidlat X4. Mahabang espadang kidlat armas, antas platinum lahat ng attributes dagdag 1200 kakayahan ng swordsman dagdag 60% kakayahan, hampas ng kidlat nagdudulot ng pinsala katumbas ng 100% ng sariling lakas sa kaaway, kasama ang pinsalang elementong kidlat na katumbas ng 100% ng sariling lakas. May posibilidad na magdulot ng paralysis sa kaaway sa loob ng 5 segundo. Cooldown, 1 minuto. Bal-araw na kidlat bal-araw, antas platinum lahat ng attributes dagdag 800 pinsalang elementong kidlat bawas ng 20% ang mga attribute ng mahabang espadang kidlat ay pangkaraniwan lamang, maituturing na basic sa mga armas na antas platinum, ngunit ang kasama nitong kakayahan ay medyo maganda. Mayroon din itong kaunting halaga. Ang bal-araw na kidlat ay sobrang ordinaryo at walang espesyal. Sa kabilang banda, ang dami ng basag na kristal ng kidlat ang bahagyang nagpagulat kay Lin Moyu. 4 na piraso sa isang bagsak, hindi ito kakaunti. Kasama ang piraso na nakuha mula sa bakang na kidlat sa latian ng kidlat, saktong makakabuo na siya ng isang kristal ng kidlat. Ang paglalakbay sa piitan na ito ay nagbunga ng malaki. Hindi lamang siya nakakuha ng kakayahang mga pakpak ng kidlat ng hindi inaasahan, kundi natuklasan din niya ang isang napakalihim na bagay, nalaman niya ang dahilan ng pagkamatay ng Diyos ng kidlat, ang hari ng mga mailap na halimaw. Isang nakakatakot na halimaw na kayang pumatay maging ng Diyos ng kidlat. Hindi maiwasan ni Lin Moyu na ikumpara ang hari ng mga mailap na halimaw sa nilalang na iyon sa walang hanggang larangan ng labanan. Natuklasan niyang wala siyang makuhang sagot. Pareho silang napakalakas, lampas sa kanyang pangunawa. Muling tiningnan ni Lin Moyu ang bundok ng kidlat upang maghanap pa. Matapos makumpirma na wala siyang nakaligtaan, lumabas siya ng piitan. Sa labas ng piitan, nakaalis na ang mga nakatatanda mula sa maharlikang pamilya. Tanging sina Dongfang Zhao at Dongfang Yi na lamang ang naroon. Si Dongfang Yi ang hari, pinuno ng bansa, kaya natural na kilala siya ni Lin Moyu. Pagbati po, hari, unang bumati si Lin Moyu kay Dongfang Yi. Ngumiti si Dongfang Yi. Si General Lin ay tunay ngang bata pa. Kamakailan lamang, palagi kong naririnig ang mga alamat tungkol kay General Lin. Tunay ngang bata at may talento. Bahagyang ngumiti si Lin Moyu. Masyado po kayong mapagpuri, hari. Sabi ni Dongfang Yi, sa ngalan ng maharlikang pamilya, humihingi ako ng paumanhin kay General Lin tungkol sa nangyari kay Dongfang Chun dati. Kung may kailangan si General Lin, sabihin lamang ng direkta kay Zhao. Kung nasa abot ng kakayahan ng maharlikang pamilya, tiyak na papayag ako. Ito ay maituturing na isang pangako. Si Dongfang Yi ay hindi lamang hari, kundi isa ring ekspertong antas Diyos. Kaya alam ni Lin Moyu kung gaano kabigat ang kanyang pangako. Hindi pinansin ni Lin Moyu ang tungkol kay Dongfang Chun. Bukod dito, may utang na loob pa siya kay Dongfang Li noon. Salamat po, hari.
Kung may bagay na maitutulong ako, sabihin lamang po ninyo. Malakas na tumawa si Dongfang Yi. Sige, ang aming maharlikang pamilya ang magiging pinakamatalik na kaibigan ni General Lin. Kayong mga kabataan, mag-usap na kayo. Ako, ang matandang ito, ay hindi na manggugulo pa rito. Nakuha na ni Dongfang Yi ang sagot na nais niya. Bagaman isang pangungusap lamang, sapat na iyon. Nag-imbestiga siya tungkol kay Lin Moyu. Alam niya na sa estilo ng pagtatrabaho ni Lin Moyu, basta't sinabi niya ito, tiyak na gagawin niya. Hanggat mapapanatili ang magandang relasyon kay Lin Moyu, iyon na ang pinakamagandang resulta. Pagkaalis ni Dongfang Yi, agad na naging masigla si Dongfang Zhao. Bahagyang nagliwanag ang kanyang mga mata, bahagyang bamuka ang kanyang mapupulang labi, at sabik na nagtanong tungkol sa piitan. Pangunahin niyang gustong malaman ang ilang pagbabago sa antas impyerno. Ikinwento ni Lin Moyu ang mga pagbabago, tulad ng paglitaw ng maliliit na agila. Isa-isang itinala ni Dongfang Zhao ang mga ito. Kapag ang pangkat ng kanilang maharlikang pamilya ang lulusob sa piitan, mas magiging maayos ang lahat. Sabi ni Dongfang Zhao, kung gayon, hihintayin naming matapos kang mag-farm bago pumasok ang pangkat namin. Sabi ni Lin Moyu, maaari na kayong pumasok ngayon. Hindi nyo na kailangang intindihin ako. Ha, nagulat si Dongfang Zhao. Bakit biglang nagbago? Akala niya ay magfa-farm pa si Lin Moyu ng mas matagal. Ngayong narinig niya ang sinabi ni Lin Moyu, naramdaman niyang ang mga sinabi nito kanina ay marahil isang uri lamang ng pagsubok. Gusto lamang subukan ang kanyang katapatan? O sa madaling salita, talagang tinandaan ni Lin Moyu ang utang na loob kay Dongfang Li. Ano man ang dahilan, ngayong sinabi na ito ni Lin Moyu, maaari na siyang magbuo ng pangkat. Ang mga pangkat na lulusob sa piitan ng maharlikang pamilya ay matagal ng handa at naghihintay lamang ng utos. Kailangan lamang niyang magbigay ng utos, at agad silang makakapasok sa piitan. Nakuha na ni Lin Moyu ang kailangan niya, kaya natural na wala ng limitasyon. Muling nagtanong si Dongfang Zhao, talaga bang maaari na kaming pumasok sa piitan? Oo, tumango si Lin Moyu. Pagkasabi nito, kinuha niya ang balumbo ng pag-reset ng cooldown, ni-reset ang cooldown ng piitan, at muling pumasok dito. Napairap si Dongfang Zhao at agad na ginamit ang kanyang communication device upang magbigay ng bagong utos. Maya-maya lamang, isang pangkat ng 12 tao ang tumakbo palapit. Matapos basahin ang mga tala tungkol sa piitan na isinulat ni Dongfang Zhao, ipinadala sila sa loob ng piitan. Pagkatapos, ang ikalawang pangkat, ikatlong pangkat, ay sunod-sunod na dumating. Malinaw na makikita ang lakas ng maharlikang pamilya. Nakuha na niya ang damong kidlat at ang espada ng Diyos ng Kidlat. Maging ang mga kristal ng kidlat, o mga fragment nito, ay nakuha na niya. Hindi na kailangang limitahan ni Lin Moyu ang maharlikang pamilya sa pag-farm sa piitan. Ang piitan ay laging nariyan, gaano man karaming pangkat ang pumasok para mag-farm, mananatili itong ganoon. Ngayon, nagfa-farm siya sa piitan sa pangalawang pagkakataon para sa mga kristal ng elemento, at ang pangkat ng maharlikang pamilya ay para din sa mga kristal ng elemento. Pagpasok sa piitan, agad na ginamit ni Lin Moyu ang mga pakpak ng kidlat at sumugod sa lambak sa pinakamabilis na paraan. Bagaman hindi kakaunti ang mga halimaw sa labas ng lambak, masyado silang kalat, kaya hindi epektibo ang pagpatay sa kanila. Ang mga piitan ng elemento ay hindi ang pinakamagandang uri ng piitan para sa pagpapalibel. Mas mabuting tapusin na niya ito agad, makuha ang sapat na basag na kristal, at maghanap ng mas angkop na piitan para magpalibel. Dala ang mga kislap at kidlat, pinaikli ng mga pakpak ng kidlat ang distansya. Sa isang iglap, nalagpasan na niya ang lambak at dumiretso sa latian ng kidlat. Sa gitna ng latian, sa pinakamalaking lugar ng litrak, wala na ang maliit na damong kidlat. Tumalon palabas ang bakang nakidlat, at ang sumalubong dito ay ang leiyo ng mga patay. Ang mga mago ng kalansay at banal na mamamana ng kalansay ay matagal nang naghihintay sa pampang. Nang lumitaw ang bakang nakidlat, agad silang umatake ng sabay-sabay.
Ang bakang nakidlat na kalalabas lamang mula sa latian ay nakagawa lamang ng ilang simbolikong pagganti bago agad na naging isang bangkay. Bukod sa isang basag na kristal ng kidlat, wala itong ibang ibinigay. Naramdaman ni Lin Moyo na sa lahat ng mga pinuno sa piitan ng Antas Impyerno, ang bakang nakidlat marahil ang pinakamahirap, walang kwenta ang lot. Tinawid ng leyo ng mga patay ang latian at nagpatuloy patungo sa bundok ng Agil ang kidlat. Ang lugar kung saan naroon dati ang espada ng Diyos ng kidlat sa gitna ng daan ay nawala na. Sa dating kinalalagyan ng espada ng Diyos ng kidlat, walang tigil na makakapal na kidlat ang bumabagsak, humaharang sa daan patungo sa bundok ng Agil ang kidlat. Nang dumating si Lin Moyo, habang nasa mga 1,000 metro pa ang layo, may mga kidlat nang tumatama sa kanya. Ngunit dahil wala na ang espada ng Diyos ng kidlat, ang lakas ng kidlat ay nabawasan ng husto. Hindi man lang nito kayang basagin ang balaraw ng buto. Ang mga atake sa antas na ito ay tuluyan ng binaliwala ni Lin Moyo. Kahit na, naroon pa ang espada ng Diyos ng kidlat, madali itong nakaya ni Lin Moyo, paano pa kaya ngayon? Kung ibang pangkat ng mga profesional ang narito, marahil ang mga kidlat dito ay isa pa ring mahirap na pagsubok. Humarap sa makakapal na atake ng kidlat, tinahak ito ni Lin Moyo, at natanunan niya ang bundok ng Agil ang kidlat. Isang matinis na hiyaw ng agila ang umalingaw-ngaw. Ang Agil ang kidlat na may malaking katawan, kasama ang hangin at kidlat, ay sumugod pababa mula sa langit. Nagbuga ito ng isang bola ng kulog. Dahil dito, ang lugar kung saan nakatayo si Lin Moyo ay agad na naging dagat ng kidlat. Ang mga mago ng kalansay at banal na mamamana ng kalansay ay nakatayo sa gitna ng dagat ng kidlat at hindi gumagalaw. Kakayahang sumpa ng kahinaan. Isang pulang liwanag ang pumuno sa langit. Ang bilis ng Agil ang kidlat ay bumaba ng husto. Sabay-sabay na itinaas ng mga banal na mamamana ng kalansay ang kanilang mga pana at nagpakawala ng mga palaso. Ang mga palaso ng liwanag ay kumislap, bamutas sa kalawakan, at agad na tumusok sa katawan ng Agil ang kidlat. Sa isang iglap, libu-libong matatalim na palaso ang nakatusok sa katawan ng Agil ang kidlat, at ito ay naging parang isang tunay na parkupino. Pagkatapos, ang katawan nito ay sumabog na parang paputok. Ang elementong pagsabog ng mga mago ng kalansay ay nagdala ng 7 kulay na liwanag, iba't ibang kulay, napakaliwanag. Ang pinsala mula sa sumpa ay tumaas ng 15 beses. Ang pinsala ay napakalaki na mahirap isipin. Ito ang boss ng piitan ng Antas Impyerno, kasama pa ang katangian ng pinatibay na lakas ng buhay, kaya ang buhay nito ay napakalakas. Ngunit sa harap ng matinding offense iba ng leyo ng mga patay, hindi pa rin ito nakayanan. 2 bugso lamang ng atake ang nagdulot dito ng malubhang pinsala. Sumigaw ang Agil ang kidlat at mabilis na umikot, lumipad pabalik sa bundok ng Agil ang kidlat. Kailangan itong bumalik upang magpagaling.